Kamusta sa lahat at maligayang pagdating sa Ani-chan Tagalog Anime Recap. Si Tatsuya ay isang pangit, mahirap, napabayaang bata na binubuli ng kanyang ina sa murang edad dahil sa pagiging isang may depektong salamangkero, at sinubukan niya ng maraming beses na alisin siya bago siya isinilang. Ang kanyang pang-aabuso ay nagpatuloy, na nagiging nakamamatay araw-araw, ngunit sa kanyang ika-4 na kaarawan, pinilit siya ng kanyang ina na sumailalim sa isang ilegal na ipinagbabawal na operasyon at pinakawalan ang kanyang wasak na pag-iisip na nagbabago ng kakayahang magprito ng kanyang utak. Gayunpaman, nabigo ang pamamaraan, ngunit tinanggal niya ang lahat ng kanyang mga damdamin at pagnanasa, at kahit gaano pa siya umiyak o sumigaw para sa tulong, patuloy silang sinusubok siya na tila siya ay isang walang kwentang daga, at ginamit siya bilang walang iba kundi ang bodyguard ng kanyang kapatid. Mula noong araw na iyon, gayunpaman, si Tetsuya ay lihim na nakabuo ng pinakadakilang mapanirang mahika na kilala sa sangkatauhan at nagkamit ng kakayahang buhayin ng iba mula sa mga patay, ngunit patuloy itong itinatago mula sa kanyang pamilya. Kahit sa eroplano, ang kanyang ina at kapatid na babae ay sumakay sa unang klase at kumakain ng pinakamasarap na pagkain, habang siya ay kailangang maupo ng mag-isa sa mga estranghero at nagugutom sa buong araw. Nang makita siya ni Miyuki na naghihintay na bitbit ang kanyang mga bag, naiinis siya sa katotohanang kadugo niya ito, ngunit sinabihan siya ng kanyang ina na huwag nang pakialaman ito dahil siya ay walang iba kundi ang kanilang utasan. Kahit na ang pagtingin sa kanyang direksyon ay gusto niyang sumuka, at nais niyang mamatay ito. Isang araw, nang makarating sila sa kanilang villa, sinalubong sila ng kanilang maid na si Hanami sa loob, ngunit matapos makita ang magandang panahon, hiniling ni Miyuki ang kanyang ina na mamasyal sa labas. Gayunpaman, sinabi ng kanyang ina na isama ang kanilang katulong, ngunit naghimagsik si Miyuki sa ideya na maging malapit sa kanya. Habang nililibang niya ang araw, ang tanging naiisip niya ay kung gaano kawalang kwenta ang taong iyon at ni hindi niya magawang tawagin itong kapatid. Kung tutuusin, wala siyang magical powers. Ngunit habang patuloy siya sa paglalakad, sinubukan siyang hilahin ni Tatsuya bago siya mabangga ng isang tao, ngunit sadyang itinulak siya ng malaking itim na lalaki pabalik. Ang tatlong mapangaping sundalo ay nagbanta na sasaktan siya, ngunit si Tatsuya ay pumasok upang protektahan ang kanyang kapatid na babae at sinabi sa kanila na alisin ang kanilang mga pangit na asno sa kanyang mukha. Gayunpaman, matapos marinig ang kanyang kawalang galang, ang lalaki ay naglunsad ng isang mahiwagang hampas sa kanya, ngunit madali itong hinarangan ni Tetsuya, na ikinagulat ni Miyuki. Habang lumalaban ang lalaki, sinabi sa kanya ni Tatsuya na isinasapanganib niya ang kanyang buhay, ngunit matapos mawalan ng malay ang sundalo sa kanyang mga unang putok, iniwasan ni Tatsuya ang kanyang welga at sinuntok siya sa tiyan, na pinilit siyang lumuhod. Parehong nagulat ang mga kawal ng sundalo, ngunit hinawakan ni Tatsuya ang kamay ng kanyang kapatid at umalis. Habang naglalakad sila, hindi niya akalain na magiging ganito kalakas ang kapatid niya, at sa unang pagkakataon, ibang klaseng emosyon ang naramdaman niya sa kanya. Sa loob ng mansyon, sinabi ni Miyuki kay Hanami na pinrotektahan siya ng kanyang kapatid, ngunit sinabi ni Tatsuya na sinusunod lamang niya ang kanyang mga utos, na ikinagulat ni Hanami. Gayunpaman, ang kanyang ina ay natutuwa na alam niya ang kanyang walang kwentang lugar, at pagkaalis niya, si Miyuki ay nagsimulang umiyak, nagtataka kung bakit kailangan niyang maging lingkod niya. Nang matapos siyang mag-shower, sinabi ni Hanami sa kanya na ang kanyang ina ay may sakit dahil sa kanyang nakamamatay na sakit, kaya kailangan niyang pumalit sa kanya sa royal party para kumatawan sa kanilang pamilya. Kasama niya, isasama niya si Tatsuya, at pagkatapos umalis sa loob ng limo, hindi maiwasan ni Hanami na malungkot dahil habang siya ay isang AI robot lamang, si Tatsuya ay isang tunay na tao, kaya hiniling niya na maging malapit ang magkapatid na iyon balang araw. Pagdating nila sa party, binati siya ng kanyang tiyuhin at ipinakilala siya sa buong pamilya habang hindi pinapansin ang pagkakaroon ni Tatsuya. Ang kanyang dalawang pinsan, sina Ayako at Fumiya, ay nasa sabik na makita siya, ngunit iniisip kong si Tatsuya ay sumama sa kanya. Nang makita nila siya, tumakbo sila para kausapin siya. Ngunit habang pinagmamasdan sila ni Miyuki mula sa malayo, naisip ng kanilang ama na sila ay walang galang dahil sa hindi nila pinapansin ang aktwal na tagapagmana ng pamilya Yotsuba. Gayunpaman, napansin niya ang kanyang kapatid na nakangiti sa unang pagkakataon sa buhay nito at nakaramdam ng selos na hindi nito kailanman nginitian siya ng ganoon. Ngunit ang buong pamilya ng Yotsuba, ang pinakamalakas na mage clan sa Japan, ay tiningnan siya bilang isang instrumento, kaya alam niya na kailangan niya itong tratuhin sa parehong paraan,
bilang isang walang kwentang magsasaka, at hindi kailanman magtanim ng anumang pagmamahal para sa kanya. Ngunit sa sandaling iyon, nakita niya itong ngumiti muli, at nakaramdam siya ng kirot sa kanyang puso. Pagkalipas ng ilang linggo, habang kumukuha ng litrato si Hanami, napansin niya ang malungkot na tingin sa mukha ni Tatsuya, at hiniling niya kay Miyuki na kumuha ng litrato kasama ang kanyang kapatid. Gayunpaman, kailangan ni Tatsuya ng pahintulot mula sa kanyang ina, kaya pagkatapos niyang pumayag, umupo silang dalawa para kumuha ng litrato ng magkasama. Ngunit sa halip na manatiling madilim para sa larawan, ngumiti si Miyuki sa huling segundo. Gayunpaman, sa sandaling iyon, ang kanilang bangka ay nagsimulang bumibilis palayo, at inalerto sila ng kapitan na may submarino na sumusubaybay sa kanila. Habang ang barko ay naglulunsad ng mga misail patungo sa kanila, pinabagal ni Tatsuya ang daloy ng oras at itinaas ang kanyang kamay upang i-activate ang kanyang mga kakayahan at i-neutralize ang mga misail, na pinaghiwa-hiwalay ang mga ito. Nagtataka ang kanyang kapatid na babae kung paano niya nagawang gumamit ng magic ng walang CAD device, at nagtaka kung sino talaga siya, dahil wala siyang alam tungkol sa sarili niyang kapatid. Nang maglaon ng gabing iyon, ang pangit, disgusting na commander ng Navy, na walang budget na ginugol sa kanyang mga mata sa anime, ay nagsimulang mag-imbestiga kung bakit pinaputok ang mga torpedo. Gayunpaman, wala sa kanila ang nakakaalam ng dahilan, at sinabi sa kanya ni Mia na ihinto ang pag-aaksaya ng kanilang oras. Sa labas ng bahay, nakita muli ng malaking itim na lalaki si Tatsuya, at nang malaman ng pinuno na siya ang nagpatumba sa kanya, pinilit niya ang kanyang nasasakupan na humingi ng paumanhin para sa kanyang kawalang galang. Tinanggap ni Tatsuya ang kanyang paghingi ng tawad at umalis ang mga sundalo. Ngunit bago umalis ang pinuno, inanyayahan niya si Tatsuya na pumunta sa base at makipagsapalaran sa kanila, at umalis na para magmaneho. Nang sumunod na araw, inilantad ni Mia ang kanyang mga sandata ng Destruction Exposed, at sinabi sa kanya ni Hanami na inanyayahan siya sa isang sayaw. Dahil doon, tinawag niya si Tatsuya na tumayo at sinabi sa kanya na dapat niyang tanggapin ang alok ng kapitan na magsanay habang wala siya sa bahay. Gayunpaman, nais ni Miyuki na makasama ang kanyang kapatid, at sinabing gusto lang niyang suriin ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban kung sakaling nasa panganib sila. Kaya, nang makita ang kanyang punto, pumayag ang kanilang ina, ngunit inutusan si Tatsuya na tawagin ang kanyang kapatid sa pangalan sa publiko kaysa sa kanyang kamahalan, upang maiwasan ang iba na malaman ang tungkol sa kanilang pagtrato sa kanya. Pagkatapos ng ilang oras na paglalakad sa ulan, dumating silang dalawa sa base ng hukbong dagat, at ang lahat ng mga sundalo ay sama-samang nagsasanay. Sa kalaunan, ang mga sundalo ay nagsimulang makipag-sparring laban sa isa't isa nang hindi gumagamit ng mahika, at tinanong siya ng kapitan kung gusto niya itong subukan. Sa pagtingin sa kanyang kapatid, tinanggap ni Tatsuya ang alok, kaya inatasan ng komandante si Shiba na makipaglaban sa kanya, na sinasabing si Shiba ang pambansang kampyon sa boxing sa kolehiyo. Habang tumatayo sila, sinabihan siya ni Shiba na magdahan-dahan. Ngunit sa sandaling magsimula ang laban, sumugod si Shiba at sinubukang iland ang kanyang mga welga, ngunit isang suntok lang ang pinalo ni Tatsuya sa kanyang dibdib, na nagpaluhod sa kanya. Tinawag ng komandante si Haruto upang labanan si Tatsuya, na sinasabi sa kanya na gawin ang lahat sa kanilang paninindigan. Tumalon si Haruto upang sipain si Tatsuya pababa, ngunit nagawa niyang iwasan ang bawat isa sa kanyang mga sipa ng madali. Gayunpaman, ang isa sa mga sundalo ay mas nabigla nang makita kung paano nakikipaglaban si Tatsuya, na para bang nakaranas siya ng nakamamatay na labanan, dahil sa bawat pag-iwas. Binuksan niya ang distansya upang maiwasan ang kanyang kalaban na gumamit ng isang nakatagong sandata. Matapos iwasan ang natitira sa kanyang mga pag-atake, sinubukan ni Tatsuya na umatake, ngunit ang parehong kanyang mga tama ay naharang, at nang tangkain ni Haruto na tapusin ang laban, hinawakan ni Tatsuya ang kanyang braso at inihagis siya pababa, na tinapos ang laban. Ang kanyang kapatid na babae ay nagulat sa kung gaano siya kalakas, ngunit ang malaking itim na lalaki ay nag-alok na maging huling laban ni Tatsuya, na sinasabing hindi niya nilayon ang labanan para sa paghihiganti. Pagkalipas ng 3 araw, nagtaka si Miyuki kung paano nagagawa ng kanyang kapatid na lalaki ang buong araw sa panonood ng anime na parang walang kwentang talunan, sa halip na humipo ng ilang damo. Pagkaraan ng hapong iyon, muli na namang armado ang mga kanyon ni Mia, ngunit habang umiinom sila ng tsaa, nagsimulang tumunog ang emergency alarm at inihayag ng National Defense Force na ang kanilang depensibong sasakyang dagat ay nilubog ng mga puwersa ng kaaway. Dahil doon, kailangan ng lahat na lumikas sa isla, at pumasok si Tatsuya sa silid upang ihatid sila sa kanlungan ng isla. Gayunpaman, nagsimulang tumunog ang telepono at ang tumatawag ay si Maya,
ang kambal na kapatid ni Mia, na nagbabala kay Mia na pakawalan ang kapangyarihan ni Tatsuya. Sinabi pa ni Maya na kaya niyang i-disable ang limiter niya nang hindi man lang nagangat ng daliri, kaya pumayag si Mia at ibinaba ang telepono. Pagkalipas ng ilang minuto, sinimulan silang imaneho ng tangke ng hukbo patungo sa kanlungan, at pagdating nila, si Danny ay magiging personal nilang security guard kasama ang iba pa niyang mga alipors, at pinahintay sila sa loob ng isang silid habang inihahanda ang kanlungan. Humingi ng paumanhin ng pinuno ng hukbo dahil sa pagiging rebelde ng kanyang mga sundalo, ngunit sinabi na may malaking pangkat ng mga barkong naglalayag patungo sa kanila, at 80% ng puwersang panlaban ay ganap ng nawasak. Naunawaan ni Tatsuya ang sitwasyon, kaya hiniling niya sa kanila na dalhin ang kanyang pamilya sa isang ligtas na lugar at bigyan siya ng armored suit at kagamitang pangmilitar. Ngunit nang magtaka ang pinuno kung bakit gusto niya iyon, sinabi sa kanya ni Tatsuya na pinatay nila ang kanyang kapatid na babae, kaya't susunugin niya silang lahat hanggang sa abo. Sumang-ayon lamang ang pinuno kung ililigtas ni Tatsuya ang mga sumuko. Ngunit sinabi ni Tatsuya na hindi na sila magkakaroon ng oras para sumuko. Habang naglalakad palayo, tumakbo si Miyuki sa kanyang kapatid at nakiusap na huwag umalis at ipagsapalaran ang kanyang buhay. Gayunpaman, sinabi sa kanya ni Tatsuya na ito ang gusto niya, dahil nanumpa siyang aalisin ang sinumang mananakit sa kanyang kapatid at hindi makontento hanggat hindi niya nagagawa ang kanyang layunin. Kung tutuusin, ang tanging bagay na maaari niyang ituring na mahal sa kanya ay ang kanyang maliit na kapatid na babae. Ngunit nang magtaka siya kung ano ang ibig niyang sabihin sa mga salitang iyon, napagtanto niya na hindi niya sinasadyang nabunyag ang kanyang sikreto, ngunit sinabi na oras na para sa wakas ay malaman niya ang katotohanan. Bago umalis, sinabi niya sa kanya na sa mundong ito, siya ang tanging bagay na maaari niyang ituring na mahal sa kanya, at susunugin niya ang buong planeta kung iyon ang kinakailangan upang palitan ang pagprotekta sa kanya. Pagkatapos maglakad palayo, lumipad ang mga helicopter ng hukbo, at nang dumating ang armada ng kaaway sa lupa, nagsimula silang sumugod patungo sa isla. Ngunit habang pinaputukan nila si Tatsuya, sinimulan niyang putukan ang kanyang armas upang gawing singaw ang kanilang mga bala at burahin ang mga ito sa pag-iral. 3 taon matapos ang insidente sa Aquana, nagpasya si Tatsuya na ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral at nagpatala sa Magic First High School. Habang naglalakad si Tatsuya sa paligid ng paaralan, nakasalubong niya ang isang upperclassman mula sa unang taon na nagpakilala bilang si Mayumi. Sinabi niya sa kanya na siya ang presidente ng konseho ng mag-aaral at nagtanong kung kailangan niya ng tulong sa paglilibot. Napansin ni Tatsuya ang kanyang CAD device at naisip niyang hindi siya ordinaryong presidente, kaya nagpakilala siya, ngunit sinabi sa kanyang hindi niya kailangan ng anumang tulong. Nang magsimula ang seremonya ng pagpasok, napansin ni Tatsuya na ang mga bulaklak na may pinakamahusay na ranggo bilang mag-aaral ay nakaupo sa harap, samantalang ang mga damong itinuturing na pinakamasama ay nakaupo sa likod. Nang walang gaanong pag-iisip, alam na niya ang kanyang pwesto, at di nagtagal ay may isang batang babae na nakasuot ng salamin ang humiling na umupo sa kanyang tabi. Nagpakilala siya bilang si Mizuki, at sinabi ng kaibigan niya na Erika ang pangalan niya. Pero nagtataka si Tatsuya kung bakit mas mukhang masama siya kaysa sa isang walang silbi at magulong kotse. Nang matapos ang talumpati ng Pangulo, dumating si Miyuki upang iharap ang kanyang sarili, ngunit naisip ni Tatsuya na nagbubuga lang siya ng basura at hindi na makapaghintay na umalis. Nang gabing iyon, nang subukan ni Miyuki na gumawa ng kape para kay Tatsuya, napagtanto niya na walang kahit isang taong nagbigay pugay sa pagpasok nito sa paaralan. Nagalit siya sa ideyang iyon, at sinimulan niyang palamigin ang kusina, ngunit naabutan siya nito sa tamang oras at nagawa niyang pakalmahin siya. Sapat ng masama na walang gustong magpatala siya sa simula pa lang, kaya hindi na siya maaaring umasa ng anuman mula sa kanilang pamilya. Kinabukasan, nagsimula silang tumakbo pataas sa kalsada patungo sa kanilang lugar ng pagsasanay, at nang dumating si Tatsuya, sinubukan siyang atakehin ng isang lalaki, ngunit tinabig niya ito at sinipa ang isa pa. Habang tumatalon, umiiwas, at sinasangga ang kanilang mga sandata ng sabay-sabay. Lumitaw ang sensei sa harap ni Miyuki, nagtataka kung bakit nasa kanyang dojo ang walang silbi nitong mukha. Bago pa siya makasagot, nag-trigger ang kanyang pervert na isip at sinabi niyang ituturo niya sa dalaga kung paano laruin ang kanyang espada. Pagkatapos, hinarangan niya ang biglang pag-atake, at sinabi ni Tatsuya sa kanya na tigilan ang pagiging isang nakakasuklam, pangit na creep. Nangako ang sensei na tuturuan ng leksyon si Tatsuya, kaya nang magsimulang umatake si Tatsuya, napansin niya ang kanyang hindi nakikitang hadlang. Ngunit ang sensei ay sumugod na may sunod-sunod na suntok bago siya sipain palayo. Pero komportable siyang lumapag, na nagpapahanga sa iba pang mga manlalaban sa kasanayang ito. Kaagad,
Sinimulan niyang salakayin ang sensei, at nang matapos ang kanilang sparring, si Tatsuya ay nakahiga na sa pagod. Sinubukan siyang tulungan ni Miyuki, ngunit napansin niyang marumi ang kanyang damit, kaya inaktibo niya ang isang teknolohiyang mahika na nagpaputi sa kanyang damit at naglinis sa kanya. Kinabukasan sa paaralan, napansin ni Mizuki at Erika na mabilis si Tatsuya sa computer, kaya sinabi niya sa kanila na nagre-rehistro siya para sa mga lektura. Akala ng isang bagong estudyante ay kahanga-hanga siya at nagpakilala bilang Leo, sinasabi sa kanila na ang kanyang praktikal na kasanayan ay Convergent System Reinforcement Magic. Nang magtanong siya kung ano ang praktikal na kasanayan ni Tatsuya, sinabi nito na wala siyang anumang kasanayan, ngunit balak niyang maging isang magic engineer. Maya-maya lang, tumunog ang bell at pumasok ang guro sa klase, pero nagtaka si Tatsuya kung bakit mukha siyang rebrand nun. Habang kumakain sila sa loob ng cafeteria, hiniling ni Miyuki na sumama sa kanilang mesa, ngunit isang grupo ng mga tanga ang lumitaw sa kanyang harapan. Iminungkahi ng kanilang pinuno, si Sean, na sabay silang magtanghalian, na nagsasabing ang mga damo ay isang grupo ng mga talunan na mababa ang ranggo na hindi karapat-dapat sa isang pwesto sa tabi nila. Sa galit sa kanyang mga salita, sinubukan siyang hamunin ni Leo, ngunit nagpa siya si Tatsuya na umalis sa mesa. Bago umuwi noong gabing iyon, bumalik ang parehong grupo ng mga moron, na hinihiling na iuwi si Miyuki. Sinabi sa kanila ni Sean na sila ay masyadong inutil upang kilalanin, ngunit sinabi ni Mizuki na ang kanyang ina ay walang silbi. Naghahangad na ipakita ang kanyang kapangyarihan, hinamon ni Sean si Leo sa isang tunggalian at sinubukan siyang barilin ng isang magic-enhanced gun, ngunit tinamaan ito ni Erika at sinabi sa kanya na siya ay isang walang kwentang mukha. Dahil sa takot na masira ang kanilang reputasyon, sinubukan ng isa pang miyembro na lumipat, buksan ang kanyang kapangyarihan, ngunit isang batang babae ang nag-activate ng kanyang sarili, na nagpadilim sa lahat, ngunit ang kanyang mahika ay agad na nabasag. Sa sandaling iyon, dumating si Mayumi, na nagsasabing isang krimen ang pag-atake sa sinuman gamit ang kanilang mahika. Nang dumating si Mary, ang pinuno ng komite ng pagdidisiplina, sinabi niya sa kanila na sila ay parurusahan sa paggamit ng kanilang mahika, at inutusan ang mga estudyante na sundan siya kaagad. Nagsimulang sabihin sa kanya ni Tatsuya na hiniling niya sa mga Bloom na ipakita ang kanilang mga kapangyarihan, ngunit hindi niya napagtanto na mawawala ito sa kontrol. Inakala ni Mary na siya ay isang sinungaling, ngunit walang katibayan upang suportahan ang kanyang paghahabol. Sinabi ni Miyuki na ito ay isang simpleng hindi pagkakaunawaan at humingi ng paumanhin sa naging sanhi ng kaguluhan. Upang mapalamig ang tensyon, nagpa siya si Mayumi na takpan sila, ngunit binalaan sila na huwag kailanman mag-activate ng mahika ng mag-isa, dahil labag ito sa mga patakaran ng paaralan. Dahil wala ng ibang pagpipilian, sinabi ni Mary na palalampasin niya ang insidente, ngunit nangako siyang babantayan si Tetsuya. Habang paalis sila, sinabi ni Sean kay Tetsuya na hindi niya kailanman kikilalanan ito, kahit pa nito nailigtas ang kanyang walang kwentang buhay, dahil kumbinsido siya na mas mataas siya sa kanila at nararapat na si Miyuki ang nasa kanyang tabi, ngunit umalis pa rin. Nang handa na sina Tetsuya at Miyuki na umuwi, dalawang estudyante mula sa Blooms ang lumitaw sa harap nila at humingi ng paumanhin sa pagbibigay sa kanila ng abala. Si Hanoka, ang babaeng nagpasabog ng kanyang mahika, ay nagpasalamat kay Tetsuya sa pagtakpan sa kanila upang hindi sila mapatalsik. Nang iniisip niya kung maaari silang maglakad ng magkasama sa istasyon, nagulat ang mga damo, iniisip kung siya ay mula sa ibang Bloom. Maya-maya, nagsimula na silang maglakad sa kalye. Nang magtaka si Hanoka kung paano binago ni Miyuki ang kanyang CAD, sinabi niya sa kanya na si Tetsuya ay isang dalubhasa sa CAD at maaaring gumawa ng paraan sa loob ng kanyang CAD anumang oras na gusto niya. Naisip ni Erika na si Tetsuya ay isang lalaking lalaki at iniisip kung susuriin niya ang kanyang sariling CAD. Ngunit naisip niya na ang kanyang aparato ay mas walang silbi kaysa sa kanyang mukha. Kinabukasan sa paaralan, si Mayumi ay nagmadaling pumunta kina Tetsuya at Miyuki at hiniling na makausap siya sa tanghalian. Kaya noong hapong iyon, dumating sila sa opisina ng konseho para sa pulong, at nang magsimula na silang mananghalian, sinabi sa kanila ni Mayumi na palagi silang nagpapapasok ng freshman sa student council taon-taon at hinihiling na sumali siya sa konseho. Sa halip na tanggapin, sinabi ni Miyuki sa kanila na si Tetsuya ay mas karapat-dapat sa posisyon, na may pinakamataas na marka sa kanilang pagsusulit. Sinabi niya sa kanila na si Tetsuya ay isang henyo kumpara sa kanya at inisip kung pareho silang matatanggap sa konseho. Noon lang, sinabi ni Mary na may bakanteng pwesto pa sa Disciplinary Committee Council. Naisip niya na si Tetsuya ay isang mahusay na kandidato para sa posisyon, kaya agad siyang hinirang ni Mayumi. Sa sandaling iyon, tumunog ang bell, kaya iminungkahi ni Mary na magkita sila kapag tapos na ang klase.
Sa loob ng Magic Practice Room, inactivate ni Erika ang system at itinuro ang device sa linya sa bilis na sa tingin niya ay perpekto. Gayunpaman, noong turn na ni Tetsuya, inactivate niya ang system at idinirekta ang device, ngunit naisip na ito ay masyadong mabagal. Nabigo siya sa kanyang kakayahan at nagtaka kung bakit siya sumipsip ng masama. Kaya noong araw na iyon, pagdating niya sa opisina, nagpasya siyang hindi siya sapat para sa posisyon at naisipan niyang tanggihan ang alok. Nang makita siya, ang pangit na vice-presidente ni Mayumi na si Gayabo ay nagalit at nilampasan siya para salubungin si Miyuki. Naisip ni Miyuki na ang kanyang mukha ay mukhang mas masahol pa kaysa sa broccoli, ngunit nagpasya na batiin pa rin siya. Sinabi ni Mary kay Tetsuya na dapat silang magtungo kaagad sa punong tanggapan ng komite sa pagdidisiplina, para malaman niya ang kanyang buong responsibilidad. Gayunpaman, nang sinubukan niyang umalis, sinimulan ni Gayabo na sabihin na si Tetsuya ay isang bad news at na walang damo ang naging kwalipikado para sa isang posisyon sa komite. Sinabi ni Miyuki sa kanila na si Tetsuya ay mas mahusay kaysa sa marka ng pagsusulit at maaari niyang sipain ang sinuman sa isang labanan. Nang sinubukan ni Miyuki na magpaliwanag pa, pinatahimik siya ni Tetsuya at hinamon si Gayabo sa isang simulate na labanan, na ikinagulat ng lahat. Tiyak na sisipain niya ang kanyang asno. Tinanggap ni Gayabo ang kanyang hamon. Kinalaunan sa araw na iyon, habang naghahanda sila para sa kanilang laban, naisip ni Gayabo na hindi siya posibleng matalo sa isang walang kwentang talunan na mababa ang ranggo na hindi man lang makapasa sa kanyang praktikal na pagsusulit sa kasanayan. Higit pa rito, sa kanyang CAD na nag-activate ng magic ng 2 beses ng mas mabilis, sigurado si Gayabo na siya ang mananalo. Akala niya ay madali niyang maa-activate ang kanyang Speed Reliance sequence bago si Tetsuya, at gamit ang isang system movement spell, ihahagis niya siya sa pader na may malakas na puwersa na gagawin siyang gulay. Habang inutusan ni Mary ang tunggalian na magsimula, naghanda si Gyabo na ilunsad ang kanyang pag-atake, ngunit itinumba siya ni Tetsuya sa isang iglap, na ikinagulat ng lahat habang iniisip nila kung paano siya lumitaw sa likuran niya ng napakabilis. Gayunpaman, idineklara ni Mary na siya ang nanalo, at naisip nila na siya ay isang multo o isang bagay. Naman niya na ang kanyang kakayahan ay hindi kahit magic, ngunit sa halip ay isang pisikal na paggalaw. Sinabi ni Miyuki sa kanila na nagtaka si Mayumi kung gumamit ba siya ng spell mula sa ninjutsu. Kaya sinabi sa kanya ni Tetsuya na ang kanyang kakayahan ay isang basic level ng vibration spell na nilikha niya gamit ang Cyan Waves. Gayunpaman, naisip ni Mayumi na hindi sapat ang lakas ng Cyan Waves para matumba ang isang tao. Kaya ipinaliwanag ni Tetsuya na na-overwhelm niya si Gyabo ng sapat na mga siyan na nagparamdam sa kanya na para siyang nakaramdam ng matinding pagkahilo sa dagat. Nang magtaka si Mayumi kung paano niya nagawang magpakawala ng mga alon na napakalakas, ipinaliwanag ni Suzune na si Tetsuya ay naglabas ng tatlong niyang mga kakayahan ay hindi kapani-paniwala at nagtaka kung paano mababa ang kanyang marka sa praktikal na pagsusulit. Sinabi sa kanya ni Tetsuya na ang paaralan ay may kahilahilakbot na sistema ng pagmamarka at na ang karamihan sa kanyang mga kakayahan ay hindi pinansin sa pagsusulit. Nang magkamalay, sinabi ni Gyabo sa kanila na ang practical test ay nakuha lamang sa bilis ng pag-activate ng spell, at pagtanggap na siya ay isang talunan, nagpasya siyang humingi kanyang mga salita. Gayunpaman, nahihiya siyang makipagpayapaan kay Tetsuya at nagpasya na lang na umalis. Sa bahay ng gabing iyon, hiniling ni Miyuki kay Tetsuya na i-upgrade ang kanyang CAD para makapag-multitask siya gamit ang kanyang mga kasanayan, kaya pumayag siyang tulungan siya at agad siyang inscan sa isang aparato. Nagtataka si Miyuki kung magkakaroon siya ng Mayumi para sa isang gabi lang o mas gugustuhin niyang magkaroon ng threesome na parang Dothraki kasama si Mary, pero nagtataka si Tetsuya kung nakakain ba siya ng ilang PG na gamot. Agad niyang kinuha ang kanya ni Miyuki sa kanya na umaga na. Nang araw na iyon sa disciplinary office, ipinakilala ni Mary sina Tetsuya at Sean bilang pinakabagong miyembro ng komite, sinabing agad silang magsisimula sa kanilang pagpapatrolya, at inutusan ang iba pang miyembro na magtungo sa kanilang tungkulin. Nang wala na ang mga lalaki, sinabi niya kina Tetsuya at Sean na pinapayagan silang gumamit ng mga magic device sa loob ng paaralan, dahil bahagi na sila ng disciplinary committee, ngunit binalaan sila na huwag kailanman abusuhin ang kanilang bagong pribilehiyo. Hindi nagtagal, nagsimula siyang magpatrolya sa paaralan at agad nakasalubong umalis kasama ang babae. Nang makarating sila sa isang ligtas na lugar, sinabi ni Erika sa kanya na hindi niya gustong mag-isa, kaya magkasama silang bumisita sa isang kendo club. Gayunpaman, naisip ni Erika na talagang nakakainis ang pagsasanay sa kendo at hindi na makapaghintay na umalis. At nagpa siya ang aroganteng douche na hamunin ang batang babae sa isang duel. Ang batang babae, si Mibo, ay pumangalawa sa kendo tournament, ngunit ang lalaki, si Takaki,
ang kampyon ng rehiyon ng kanto. Nangako siyang hindi niya gagamitin ang kanyang mahika, pero tinawag siya niyang sinungaling at talunan, sinasabing hindi niya kailanman matatalo ito nang hindi nandadaya. Kasabay nugod ni Takaki si Mibo, bahagyang nakaligtas sa kanya, at napagtanto ni Mibo na madali siyang makapasok sa Nirvana. Sinubukan muling umatake ni Takaki, ngunit lumitaw sa harap niya si Tetsuya at nagpakawala ng mga CN wave na nagpalamig sa kanyang sandata, habang agad siyang pinabagsak sa sahig. Gayunpaman, nang mapagtanto ng mga estudyante na siya, kinabukasan sa paaralan, sinabihan si Tetsuya na may grupo ng mga estudyante na nag-aaway sa gym at kailangan niyang arestuhin sila kaagad, kaya nagmadali siyang umalis. Gayunpaman, habang tumatakbo siya sa mga puno, isang mahiwagang kamay ang sumubok na atakihin siya gamit ang mahika, ngunit nahulaan niya ang spell at nagpalabas ng CN waves na agad na sumira rito. At habang tumatakbo ang walang kwentang talunan, napansin niya ang kanyang wristband, pero umalis siya bago pa man siya makarating sa kanya. Kinabukasan sa klase, sinabi ni Leo kay Tetsuya na sumikat siya simula nang talunin niya ang pangit na grupo ng mga talunan sa Kendo Club, at simula noon ay naging kampyon ng lugar. Sa sandaling iyon, napansin ni Tetsuya na nakikipag-usyoso si Miyuki sa kanya mula sa pasukan, at habang nagsisimula silang pumunta para kumuha ng tanghalian, nakasalubong nila si Mibo, na iniligtas ni Tetsuya mula sa pangit at walang silbing si Takaki. Habang iniisip niya kung sana ay nakapagtanghalian silang magkasama, sinabi ni Tetsuya sa kanya na hindi siya interesado na maging gigolo at sinabihan siya na maghanap ng ibang gagawin. Gayunpaman, sinabi niya sa kanya na maghihintay siya sa kafe kung magbago ang isip nito. Habang naghahanda si Tetsuya para umalis, tinanong ni Miyuki kung bibisitahin niya ang batang babae at nagseselos sa ideyang makikipagbahagi sa kapatid niya. Sinabi niya sa kanya na masaya siya na sumisikat ito, pero natatakot na malalaman na rin ang tunay nitong kakayahan. Sinabi ni Tetsuya sa kanya na magiging ligtas siya at sinabi na itatago niya ang kanyang tunay na kakayahan mula sa lahat. Mamaya ng araw na iyon, inanyayahan si Tetsuya sa counseling room, pero nagtataka siya kung bakit nakabihis si Miss Counselor na parang retiradong stripper. Sinabi niya sa kanya na inimbitahan siya para sa isang eksperimentong pang-isip upang matuklasan kung siya ay isang pervasive at upang malaman kung siya talaga ay tunay. Sinabi niya sa kanya na kailangan niyang magtanong sa kanya ng ilang katanungan. Nang matapos ang mga tanong, tinanong niya kung si Mibo ang bago niyang kasintahan, pero sinabi nito sa kanyang huwag makialam sa kanyang buhay at tinawag itong chismis. Nang gabing iyon sa paaralan, sinabi ni Mibo sa kapitan na pagod na siya sa pambubuli dahil sa hindi niya kakayahang gumamit ng mahika at determinado siyang baguhin ang mga aktibidad ng paaralan. Inisip ng kapitan na si Tetsuya ang kanilang tanging pag-asa para umunlad at sinabi sa kanya na kumbinsihin siya na sumali sa kanilang club. Sa bahay ng gabing iyon, isiniwalat ni Tetsuya kay Miyuki na nagsisimulang pumasok sa paaralan ang isang lihim na grupo ng anti-magic at sa palagay niya ay walang mabuting layunin ang mga ito. Habang papunta sa gym ilang araw na ang nakalipas, inatake siya ng isang estudyante at sinabi niya sa kanya na sigurado siyang suot ng lalaki ang wristband ng organisasyon. Nang marinig ang kanyang mga salita, nagtanong si Miyuki kung balak ng anti-magic group na sirain ang bansa para pantayan ang kanilang pagkakataon. Kaya sinabi ni Tetsuya sa kanya na posible iyon, pero naisip niya na iimbestigahan ng kanilang pamilya ang lihim na organisasyong ito. Natakot si Miyuki na kailangan silang bumalik sa bahay kapag nasangkot ang kanilang pamilya, kaya nangako si Tetsuya na aayusin ang sitwasyon bago pa ito lumala. Ilang araw pagkatapos, naghanda si Tetsuya para sa isang bagong pagsusulit, at nang magsimulang gumana ang sistema, sinimulan nitong tansyahin ang bilis ng kanyang mahika. At napagtanto niya na mahigit 900 milliseconds ito. At naisip niya na baka wala na siyang pag-asa na mapabuti pa ang kanyang praktikal na kasanayan. Sa cafeteria ng hapon na iyon, sinabi ni Mibo kay Tetsuya na balak niyang hilingin ang mas magandang pagtrato para sa lahat ng estudyante sa unang kurso kung magpapasya siyang sumali sa kanyang club. Gayunpaman, hindi kumbinsido si Tetsuya at humiling na malaman kung ano talaga ang nais niyang baguhin. Akala ni Mibo ay mababago ang buong paaralan, pero sinabi ni Tetsuya sa kanya na masyado siyang naguguluhan para magdesisyon kung ano talaga ang mahalaga. Sinabi niya sa kanya na ang tanging hangarin niya ay makapagtapos sa paaralan at iwanan ang lahat ng iba pa. Nang mapagtanto na magkaiba ang kanilang mga intensyon, sinabi ni Tetsuya sa kanya na hindi siya sasali sa kanilang club at nagpasya siyang umalis. Nang hapon na iyon, nagsimulang mag-anunsyo sa PA system ang lihim na grupo ni Mibo na balak nilang ipaglaban ang pagkakapantay-pantay sa paaralan. Hiningi nilang makipagnegosasyon sa konseho ng mga mag-aaral at nagbanta silang sisirain ang paaralan kung hindi matutugunan ang kanilang mga kahilingan.
Nang dumating sina Tetsuya at Miyuki, sinabi ni Mary sa kanila na pinutol nila ang kuryente, ngunit hindi sila makapasok sa silid dahil binarikadahan ang pinto. Kaagad, tinawagan ni Tetsuya si Mibo at sinimulang sabihin sa kanya na handang makipagnegosasyon ang komite sa kanila, na nangangakong hindi sila aarestuhin. Hindi nagtagal, pinigilan nila ang mga estudyante at nagtataka si Mibo kung bakit siya niloko ni Tetsuya. Sa sandaling iyon, dumating si Mayumi at iniutos na palayain ang mga estudyante. Sinabi niya na hindi makapagpasya si Mibo sa sarili lamang niya sa mga tuntunin ng kanilang negosasyon, ngunit kailangan niya ang suporta ng iba. Sa huli, lahat sila ay itinuturing na mga mag-aaral ng paaralan. Sinabi niya na ang konseho ng mag-aaral ang bahala sa sitwasyon at iminungkahi niyang umalis na sila kaagad para sa negosasyon. Nang araw na iyon sa paaralan, nakita ni Tetsuya ang kapitan habang sinusubukan niyang hikayatin si Mizuki na sumali sa kanyang club at inakala niyang siya ang lalaking sumalakay sa kanya ilang araw na ang nakalipas. Pag-alis niya, sinabi ni Mizuki sa kanya na siya ang kapitan ng kendo club ni Mibo at sinabing mayroon siyang parehong kakayahan sa sobrang pagiging sensitibo na taglay niya. Nang gabing iyon, sinimulang sabihin ng sensei kina Tetsuya at Miyuki na ang kapitan ay miyembro ng grupong anti-magic na madalas umatake sa lungsod, at ang kapatid nito ang pinuno ng isa pang sikat na grupong anti-magic sa Japan. Sinabi niya na wala siyang ginagawang mabuti at sigurado siyang susubukan nilang sirain ang debate. Sa araw ng debate, dalawang misteryosong lalaki ang nag-abandona ng truck sa labas ng paaralan at umalis bago pa man sila makita sa loob ng bulwagan. Nagsimulang sabihin ng kinatawan ng Kendo Club sa lahat na ang sistema ng paaralan ay dinisenyo para paboran lamang ang mga gumagamit ng mahika. Gayunpaman, naisip ni Mayumi na paranoid lang ang lalaki at nagsimulang ipaliwanag na walang kapangyarihan ang komite na baguhin ang lahat sa paaralan, ngunit nangako siyang babaguhin ang patakaran na nagpapahirap sa mga estudyante ng ikalawang kurso na sumali sa konseho ng mag-aaral. Habang binibigkas niya ang mga salitang iyon, nagsimulang pumalakpak ang mga mag-aaral sa kanyang nakasisiglang talumpati. At sa gayon, alam ng Kendo Club na nawala na ang kanilang tanging pagkakataon para magtagumpay. Sa sandaling iyon, naganap ang mga pagsabog sa bulwagan at sinubukan ng mga miyembro ng anti-magic group na tumakas, ngunit nagawa ng mga miyembro ng komite na arestuhin sila. Sa sandaling iyon, isang tear gas ang pinaputok sa bulwagan at naglabas ito ng napakataas na nakalalasong gas, ngunit tinatakan ito ni Gyabo gamit ang isang spell at itinapon sa labas. Hindi nagtagal, tatlong lalaki ang biglang pumasok sa bulwagan, ngunit nagsimulang mabulunan habang pinipiga ni Mary ang bawat hininga mula sa kanilang mga baga. Sa labas, dumating ang ilang kalalakihan at nagsimulang pumutok sa paaralan. Nagboluntaryo si Tetsuya na siguruhin ang gusali, at nang mapagtanto na mas mabuti ang dalawang namatay kaysa isa, inutusan sila ni Mary na umalis kaagad. Kasabay nito, pinagpapalo ni Leo ang mga masasamang tao. Nang subukan silang pasabugin ng isa sa kanila ng mahika, nagpalabas ng salamangka si Miyuki sa ilalim ng kanilang mga paa at itinaas sila ng mataas patungo sa kalangitan bago pinayagang bumagsak sa lupa. Masaya si Leo na makita sila, at naisip ni Erika na may kalamangan na sila ngayon. Nang nagtataka si Tetsuya kung nasaan ang iba sa kanila, lumitaw sa harap nila ang guro na naging tagapayo, sinasabing ang tunay na pakay ng mga lalaki ay atakehin ang aklatan at ang kanilang pag-atake sa bulwagan ay isang simpleng paglilinlang lamang. Sinabi niya sa kanila na nakikipagtulungan si Mibo sa mga lalaki, ngunit sinabi niya na hindi nila dapat husgahan si Mibo dahil sa mahihirap niyang desisyon, dahil pinaglalaroan lang siya tulad ng manikang Barbie at sinusubukang malampasan ang sarili niyang mga demonyo. Nang mapagtanto nilang tumatakas siya papuntang silid-aklatan, nagsimulang tumakbo ang iba para habulin siya. Kasabay nito, binubugbog ng mga lalaki ang mga estudyante, pero inaktibo ni Leo ang kanyang Panzer Fist at sinuntok ang isa palayo. Naisip ni Miyuki na kahanga-hanga ang kanyang kakayahan, kaya sinabi ni Tetsuya sa kanya na binigyan ni Leo ng spell ng pagpapalakas ang kanyang kad at patuloy siyang humaharang sa lahat ng atake. Habang sinasalakay niya ang isang lalaki, nawasak ang kalasag nito, ngunit sinabi ni Tetsuya sa kanya na pumunta sa silid-aklatan. Sa loob, inaktibo ni Tetsuya ang isang bagong kapangyarihan at nagawang iskan ang gusali at natuklasan ang eksaktong posisyon ng lahat ng kalalakihan. Agad-agad, nagsimulang sumugod si Erika, at binunot ang kanyang sandata nang may dalawang lalaking lumitaw sa kanyang harapan. Sa isang iglap, pinaluhod niya ang isa at pinabagsak ang isa. Nang lumitaw ang isa pang lalaki, nagawa ni Erika na pigilan siya, sinasabi sa kanila na siya na mismo ang magpapahirap sa lalaki. Sa sandaling iyon, itinaas ni Miyuki si Tetsuya gamit ang isang spell at lumipad ito sa ibabaw nila, tumalon mula sa pader, at inaktibo niya ang kanyang aparato at sinundan ito. Sa loob ng isang pribadong silid,
Nagtataka si Mibo kung tama ba ang kanyang ginagawa, lalo na't sinisikap ng misteryosong mga lalaki na nakawin ang lahat ng data ng mahika ng paaralan. Gayunpaman, bago nila makopya ang data, bumukas ang pinto at nag-shoot si Tetsuya ng signal na sumisira sa kanilang mga device. Nang subukan ng isa sa kanila na bumaril, agad na pinigilan ni Miyuki ang kamay nito, at napagtanto niyang hindi na siya makakatanggap ng regalo para sa Pasko. Sinimulang sabihin ni Tetsuya kay Mibo na hindi kailanman magkakaroon ng pagkakapantay-pantay sa mundo at na pinayagan lamang niya ang sarili na malinlang sa paggawa ng masamang desisyon. Gayunpaman, inisip niya na tama ang kanyang mga intensyon at nagtataka kung bakit hindi galit si Tetsuya sa mundo. Sinabi ni Miyuki sa kanya na 12 beses na mas matalino si Tetsuya kaysa sa kanya at palagi nitong nakukuha ang respeto sa halip na hingin ito. Sa palagay niya, si Mibo ay payat, walang silbi, tamad, walang puwit at sinabi niyang kailangan niya talagang magkaroon ng buhay. Sinabi niya sa kanya na napansin ni Tetsuya ang kanyang pangit na mukha at nais pa siyang gawing pangalawang asawa, ngunit napagtanto na masyado siyang walang silbi. Sinabi niya sa kanya na palagi siyang nagmamaliit sa sarili, pero natatakot siyang maging responsable. Habang si Mibo ay nagugulat pa rin sa natuklasan, isa sa mga lalaki ang sumigaw sa kanya na i-activate ang kanyang singsing. Kaya naman, pinakawalan niya ang isang grupo na nagtutulungan para sirain ang mahika ni Miyuki. Pero natumba ni Tetsuya ang mga lalaki nang hindi man lang pinawisan at nakita niyang tumatakas si Mibo. Sinubukan ni Miyuki na tapusin siya, pero sinabi ni Tetsuya sa kanya na hayaan siyang umalis, sinasabing naghihintay si Erika para sipain ang kanyang puwit. Sa sandaling iyon, nakasalubong ni Mibo si Erika, at nagpakilala ang dalagang may pulang buhok. Sinabi niya sa kanya na pinanood niya ito sa kompetisyon ng kendo at nalungkot siyang makitang naging talunan ito at nagdulot ng sakit at kahihiyan sa pamilya nito. Sa desperadong pagtakas, kinuha ni Mibo ang isang sandata, ngunit nangako si Erika na tuturuan pa rin siya at itinapon ang isang espada kung nais niyang magpalit ng sandata bago kinuha ang sarili niyang sandata. Habang sinasalakay siya, naisip ni Mibo na mabilis ito at nagawa niyang harangan ang mga atake nito. Nang dumaan si Erika sa kanyang harapan, napagtanto ni Mibo na na-activate niya ang kakayahang mag-self-accelerate. Habang tumatakbo si Erika patungo sa kanya, inaktibo niya ang cast jamming at sinimulang atakehin siya ng walang tigil. Pero lumaban si Erika, binasag sa dalawa ang kanyang sandata. Sa pagkasabik sa mas maraming aksyon, sinabi ni Erika sa kanya na kumuha ng isa pang sandata, sinasabing gusto niyang talunin siya ng patas. Kaya itinapon ni Mibo ang singsing at kinuha ang espada. Tinanggap ang hamon, sinabi niya na napansin niyang pareho ang kanyang teknik sa kay Mary at sigurado siyang matatalo niya ito ngayon. Pero sinabi ni Erika sa kanya na hindi niya siya matatalo, kahit sa sarili niyang panaginip. Sa isang iglap, natumba ni Erika ang kanyang kalaban, at napagtanto niya na nabali ang kanyang mga buto. Sinabi niya sa kanya na si Mary ay talagang estudyante sa kanilang training school, at na anuman ang posisyon niya sa disciplinary committee, mas matanda pa rin siya sa kanya sa training. Agad niyang nasalo si Mibo nang mawalan ito ng malay. Nang maglaon sa araw na iyon, isang miyembro ng komite ang humarap sa kapitan, na nagtataka kung saan siya nagtago. Kaya sinubukan ng kapitan na tumakas, pero may isa pang estudyante na lumitaw sa harap niya. Habang naglalabas siya ng signal ng jamming, agad na kinatok ng DOD ang hangin mula sa kanyang mga baga. Nang gabing iyon sa infirmary, sinimulang ipaliwanag ni Mibo ang lahat ng nangyari sa kapitan, at sinabing nilinlang siya nito para sumali sa anti-magic group pagkatapos mapagtanto na siya ay isang walang pag-asa, nag-iisang talunan. Sinabi ni Mary sa kanya na hindi siya talunan, pero malas na naging biktima niya. Habang nalulungkot si Mibo, sinabi ni Tetsuya sa kanya na ipagmalaki ang kanyang mga nagawa at sinabing lumakas siya ng mag-isa, kahit walang kumikilala sa kanya. Naantig sa kanyang mabait na mga salita, nagsimula siyang umiyak tulad ng isang bata na nawalan ng candy. Nang matapos ang rap na iyon, sinabi ni Tetsuya sa kanila na balak niyang lipulin ang bawat miyembro ng anti-magic group. Nang hilingin ni Miyuki na sumama, nag-alok sina Erika at Leo na maging kanilang backup. Sa sandaling iyon, binuksan niya ang pinto, na nagpapakita kay Miss Counselor, na nakikinig sa kanilang pag-uusap. Hindi nagtagal, natuklasan nila ang hideout ng lihim na grupo at nagboluntaryong sumama si Kasudo. Sa huli, miyembro siya ng 10 pangunahing angkan at akala niya handa siyang harapin ang anumang banta. Sa loob ng ilang oras, nagsimula na silang magtungo sa hideout at sinabi ni Tetsuya sa kanila na kailangan nilang hulihin ang pinuno ng grupo. Pagdating nila, nagpalabas si Leon ng Panzer Spell para protektahan ang sasakyan habang binabangga nila ang gate. Sa loob ng hideout, sinuri ni Tetsuya ang gusali at natuklasan na ilang lalaki ang naghihintay sa unahan, ngunit handa siya para sa kanila. Pagpasok nila sa isang bodega,
Sumilaw ang sikat ng araw sa mga mata ni Tetsuya at nakita nila ang isang pangit na lalaki na nakatayo sa harap nila. Nagpakilala siya bilang si Hajime at sinabing siya ang pinuno ng anti-magic group. Agad na itinutok ni Tetsuya ang kanyang armas sa kanya at inutusan silang sumuko. Pero akala ng lalaki, clown siya at tinawanan niya ang kanyang nakakasukang mukha. Sa pag-asang mapalawak ang kanyang hukbo, hiniling niya kay Tetsuya na sumali sa kanyang grupo. Gayunpaman, hindi binibili ni Tetsuya ang kanyang kalokohan at sinabi sa kanya na alam na niya na sinubukan niyang manipulahin si Mibo para hikayatin siyang sumali sa kanilang grupo, ngunit sinabi niya na hindi siya basta-basta. Nang mapagtanto niyang mas malaki ang tsansa niyang makumbinsi ang isang robot, nagpa siya si Hajime na subukan ang kanyang backup plan at itinapon ang kanyang salamin sa bubong. Gamit ang pagkaabala, inaktibo niya ang isang spell para sa pagkontrol sa isip. Pero alam na alam ni Tetsuya kung ano ang balak niyang gawin at nagtataka kung nakontrol din niya ang isip ni Mibo sa parehong paraan. Nanghihina ang lalaki at nagtataka kung paanong nalabanan ni Tetsuya ang kanyang spell. Sinabi ni Tetsuya sa kanya na napansin niya kung paano niya inaktibo ang kanyang CAD at alam na niya na ang salamin ay isang pagkaabala lamang. Nakita niya ang tunay na kalikasan ng kanyang salamangka bago pa niya ito i-activate, at inisip na ito ay isang murang lansihin na nabigo bago pa man ito magsimula. Nang mapagtanto niyang naubusan na siya ng paraan, inutusan ni Hajime ang kanyang mga tauhan na barilin sila, ngunit agad na nabasag ang kanilang mga baril, at nang makita ito, naisip ng lalaking iyon na wala na siyang pag-asa at nagsimulang tumakbo. Pero sinundan siya ni Tetsuya. Gayunpaman, isang talunan ang nag-isip na kaya niyang maging bayani at sinugod siya gamit ang kutsilyo, ngunit pinatigil siya ni Miyuki sa mismong lugar, ginawang haligi ng yelo. Habang paalis si Tetsuya, nagalit si Miyuki, at habang inilalabas niya ang kanyang aparato, nagpalabas siya ng ice spell na nagsimulang mag-freeze sa kanila, ginagawa silang mga bloke ng yelo. Kasabay nito, pinangangalagaan ni Kasudo ang lahat ng putok ng baril, at sinugod ng kanyang backup ang mga lalaki, nilaslas ang kanilang baril at sinipa sila sa paligid na parang isang galit, mapaghiganting dating. Samantala, iniska ni Tetsuya ang gusali at natuklasan ang isa pang hanay ng mga lalaki. Ngunit pinaputukan niya sila, at agad na nabasag ang kanilang mga baril. Upang magamit ang pagkakataon, ang lahat ng mga lalaki ay nag-activate ng kanilang signal ng jamming. Magkagayunman, nagsimulang magpaputok si Tetsuya sa kanila, at nagtaka si Hajime kung paano niya magagamit ang kanyang sandata. Sa sandaling iyon, isang magaan na talimang tumama sa pinto, at napagtanto ng backup ni Kasudo na si Tetsuya ang naglabas ng mga lalaki sa kanyang sarili. Nang sabihin sa kanya ni Tetsuya na si Hajime ang pinuno ng anti-magic group, nagalit siya, napagtantong muntik ng sirain ng dodang buhay ng kanyang crush, si Mibo. Kaya hiniwa niya ang kanyang miyembro. Sa pagsigaw ni Hajime sa sakit, nag-activate si Kasudo ng spell para patulugin siya. Nang gabing iyon, habang dinadala ng mga puwersa ang mga sugatang lalaki, napagtanto ni Miyuki na ang mga nakapirming dods ay nagsisimula ng mag-unfreeze. Pagkaraan ng ilang linggo, bumalik si Tetsuya sa ospital kasama sina Miyuki at Erika, natutuwa na sa wakas ay aalis na si Mibo. Noon lang, hiniling ng kanyang ama na makipag-usap kay Tetsuya ng pribado, at nagpasalamat sa kanya sa pagligtas sa kanyang anak, sinabing bumalik si Mibo sa kanyang tamang pag-iisip. Matapos marinig ang kanyang mabubuting salita noong isang araw, naisip niyang iniligtas siya ni Tetsuya mula sa kanyang sarili at sinabi sa kanya na gagawa siya ng isang mabuting manugang. Sa muling pagsali niya sa grupo, nagpa siya si Erika na tanungin si Mibo kung sino ang mas gusto niyang makasama sa bahay. Sinabi niya na si Tetsuya ay gagawa ng isang mahusay na kandidato at iniisip kung ang kanyang ginustong pagpipilian ay ang backup, si Kirihara. Sa pagpapasya na aminin ang kanyang nararamdaman, sinimulan ni Mibo na sabihin sa kanila na mahal niya si Tetsuya sa simula pa lamang at itinuring siyang isang malakas, maaasahang tao na maaaring magligtas sa kanya kapag siya ay nasa problema. Sa kabilang banda, sinabi niya na si Kirihara ay isang mahusay na kasama at na-stuck sa kanyang friend zone magpakailanman. Nang marinig ni Kirihara ang kanyang mga salita, alam ni Kirihara na siya ay hanggang doon lang at hindi kailanman makakaalis sa friend zone. Sa pag-alis ni Miyuki at Tetsuya sa ospital, tinanong niya ito kung bakit siya nagpasya na mag-enroll sa high school, dahil ang kanyang mga kakayahan ay napakahusay para sa sinumang mag-aaral. Sinabi sa kanya ni Tetsuya na nasisiyahan siyang maging isang mag-aaral, at sinabi na nais niyang ibahagi ang mga sandaling ito sa kanya. Noong gabing iyon habang nagsasanay, lumipad ng mataas si Miyuki at nagsimulang pumatay ng naglalagablab na bola. Gamit ang isang spell, umakyat siya ng mas mataas at winasak ang natitira bago pinaluwag ang kanyang landing gamit ang isa pang spell. Sa sandaling iyon, napansin ni Tetsuya ang presensya sa mga puno, ngunit alam na ng sensei kung sino iyon, na nasa harapan na nila.
Lumapit si Miss Counselor sa liwanag, nagtataka kung paano nila siya naramdaman sa kakahuyan, ngunit hiniling ni Tetsuya na malaman kung bakit niya siya sinusundan. Sinabi sa kanila ng sensei na siya ang kanyang matandang estudyante at malamang na dumating para mag-hello. Gayunpaman, hindi nasiyahan si Tetsuya sa sagot at hiniling na malaman kung bakit siya ay mukhang isang ninja na sinusubukang pumuslit sa White House. Sinabi sa kanila ng sensei na ang tagapayo ay isang lihim na investigador para sa Public Security Agency, at sinabi niya sa kanila na siya ay natanggap kaagad pagkatapos ma-assign bilang isang tagapayo. Hiniling niya sa kanila na ilihim ito at sinabing makompromiso ang kanyang pagkakakilanlan kapag siya ay natuklasan. Pagkalipas ng ilang araw, nanalo si Tetsuya at ang kanyang mga kaibigan sa isang laro ng football sa school, at naisip na isang tahimik na lalaki ang tumulong sa kanila na manalo. Kaya pagkatapos ng laro, nagpakilala sina Leo at Tetsuya, at sinabing maaaring siya na ang susunod na Lionel Messi sa kanyang mga kasanayan. Gayunpaman, inakala ng Dod, si Mikahiko, na niloloko lang nila siya at sinabing hindi man lang siya siguradong makapasok siya sa Junior Academy, ngunit masaya siyang magkaroon ng dalawang bagong kaibigan. Nang hapong iyon sa opisina, nagsimulang sabihin ni Mayumi sa mga miyembro na sasali sila sa kompetisyon ng 9 schools sa loob ng ilang linggo. Sinabi niya sa kanila na ito ay isang kilalang kaganapan na nangyari ng isang beses lamang sa isang dekada, at ang reputasyon ng paaralan ay nakataya, dahil ito ang kanilang pagkakataon na magkaroon ng kaunting paggalang sa susunod na dekada. Kaya noong hapong iyon, sa isang pulong, inihayag ni Mayumi na ang konseho ay nagrerekomenda kay Tetsuya para sa isang posisyon bilang isang teknikal na kawani. Umaasa na makumbinsi sila, iminungkahi ni Kasudo na ipakita ni Tetsuya ang kanyang tunay na kakayahan sa lahat, at ayusin ang isang CAD device upang patunayan ang kanyang sarili. Handang makipagsapalaran, inalok ni Kirihara na maging ginipig. Hindi nagtagal, sinimulan ni Tetsuya na kopyahin ang data ni Kirihara sa isa pang CAD. Nang matapos ang pag-scan, sinimulan niyang kopyahin ng mano-mano ang natitirang data, at lahat ay nagtataka kung paano siya nag-type ng napakabilis sa isang keyboard. Sa loob ng ilang segundo, natapos na siya, at isinuot ni Kirihara ang CAD, pinaandar ang kanyang light blade. Tinanong ni Kasudo kung nakaramdam siya ng sakit sa bagong CAD na ito, ngunit sinabi niya sa kanya na ayos lang siya. Sinabi ni Azusa sa kanila na si Tetsuya ay isang bihirang talento, at ang pagpapaalis sa kanya sa kanilang koponan ay karaniwang pagbaril sa kanilang sarili sa paa. Sinubukan ng isang estudyante na sabihin na hindi espesyal si Tetsuya, ngunit sinabi sa kanya ni Gyabo na walang makakatapos ng parehong gawain ng napakahusay, at iminungkahi na isama siya sa kanilang koponan dahil kahit siya ay hindi kayang maging maliit sa lahat. Ngayon sa pagsang-ayon, pumayag si Kasudo na isama siya. Gayunpaman, noong gabing iyon, inutusan siya ng major ng secret department ni Tetsuya na kumpletuhin ang isang pagsusulit sa pagganap sa susunod na araw, ngunit umaasa siyang hindi ito makagambala sa kanyang paghahanda para sa paligsahan. Sinabi sa kanya ng major na may nakitang lihim na grupo sa lugar ng kompetisyon at binalaan siya na mag-ingat. Noong gabing iyon, nang ihayag ni Miyuki ang kanyang kasuotan para sa kompetisyon, sinabi sa kanya ni Tetsuya na maganda siya at naisip na tiyak na mananalo siya sa kanyang paningin. Nagsimula siyang bumangon gamit ang isang diskarte sa paglipad, at humanga siya sa kanyang tagumpay. Sinabi niya sa kanya na ipinagmamalaki niya ang pagiging kapatid niya at naisip na magiging cute ang kanilang mga sanggol. Sinabi sa kanya ni Tetsuya na mas malapit na niyang makamit ang kanyang pangwakas na layunin, at hiniling sa kanya na maging kanyang test monkey, kaya agad niya itong tinanggap. Sa loob ng underground floor, inactivate niya ang device, nag-spell sa ilalim niya at nagsimulang lumutang sa hangin. Nagtataka si Tetsuya kung ano ang naramdaman niya, kaya sinabi niya sa kanya na hindi siya nakaramdam ng pagkahilo o anumang bagay na tulad nito. Natuwa sa kanyang mga salita, sinabi niya sa kanya na lumipad sa buong silid. Nang walang pag-aalinlangan, gumawa siya ng isa pang spell at dumaan dito, tinawag ang kanyang sarili na isang diyosa, at nagsimulang lumipad palibot sa underground. Pagkaraan ng ilang araw, bumisita sina Tetsuya at Miyuki sa isang development center, at inihayag ni Tetsuya ang flight device sa isang kilalang researcher, si Ushiyama. Sinabi niya sa kanya na naprogram niya ang gravity control sa device at nag-iisip kung maaari silang gumawa ng mga duplicate nito. Hindi nagtagal, nagpa siya silang mag-eksperimento sa isang dod, at nang i-activate niya ang spell, nagsimula siyang umakyat patungo sa bubong. Natuklasan nila na stable ang kanyang CAD at kaya niyang gumalaw mag-isa nang hindi nasusuka. Napagtantong ligtas ito, nagsimulang i-activate ng ibang dods ang flying spell, at naisip ni Ushiyama na si Tetsuya ay isang tunay na henyo. Nang matapos sila, nagsimulang umalis sina Tetsuya at Miyuki sa pasilidad, ngunit nakasalubong nila ang kanilang ama at ang butler ng pamilya.
Nang magtaka si Miyuki kung bakit hindi kinikilala ng butler ang presensya ni Tetsuya, sinabi niya na si Tetsuya ay isang ordinaryong bodyguard na mas masahol pa sa isang ipis. Naisip ni Miyuki na siya ay bastos at sinubukang sabihin na ang kanyang kapatid ay karapat-dapat na igalang, ngunit sinabi sa kanya ng butler na ang lahat ay nagnanais na makita siyang maging susunod na pinuno ng pamilya Yatseba, at na si Tetsuya ay ganap na walang kaugnayan, dahil wala siyang posisyon sa pamilya. Dahil sa galit sa kanyang mga salita, nagsimulang maglagay ng yelo si Miyuki at handa ng palamigin ang kanyang pangit na mukha. Ngunit pinigilan siya ni Tetsuya sa tamang oras. Habang sinusubukang pakalmahin siya ng kanyang ama, tinawag siya ni Tetsuya na mahina, walang gulugod na talunan at nagsimulang umalis kasama ang kanyang kapatid na babae. Nang hapong iyon, sa opening ceremony, binigyan siya ni Miyuki ng lepelpin at pinalakpakan siya ng mga tao. Nang matapos ang seremonya, ipinakilala ni Tetsuya ang kanyang sarili sa isang grupo ng mga estudyante, na nagsasabing siya ang kanilang bagong CAD operator. Ngunit ang mga batang babae ay nagtaka kung maaari ba siyang mag-operate sa loob ng kanilang mga CAD sa parehong oras. Pagkarating sa kanilang patutunguhan, sinabi ni Tetsuya kay Miyuki na nakaramdam siya ng mahika sa pinangyarihan ng aksidente, at sa palagay niya ay ang driver mismo ang nagdulot ng kanyang aksidente. Pagpasok nila sa loob, nakasalubong nila si Erika, pero naisip. Noong gabing iyon, sa panahon ng salusalo, humarap si Erika kay Tetsuya, ngunit sinabi niyang ang kanyang maid outfit ay mukhang mas pumalakpak kaysa sa kanyang mukha. Hindi nagtagal, tinanggap ng isang lalaki ang lahat ng mga estudyante at nagpas siyang ipakilala ang direktor ng asosasyon ng magic para sa kanyang talumpati. Sa sandaling iyon, dumilim ang bulwagan at lumitaw ang isang babae sa liwanag. Napansin ni Tetsuya ang mahika ng sensory interference sa paligid ng bulwagan, at nagtaka kung ang direktor ay naglagay ng lahat sa isang malaking sukat ng yelo. Ngunit hindi nagtagal ay umalis ang babae at isang lalaking walang eyeball ang bumungad sa kanila. Sinabi niya sa kanila na ang babae ay isang pagsubok at 5 tao lamang ang nakakaalam nito. Sinabi niya na ang iba sa kanila ay walang kabuluhang mga kabiguan, at lahat sila ay mamamatay kung sinubukan niyang lipulin silang lahat. Noong gabing iyon sa labas ng hotel, sinubukan ni Mikkel, nang unang natuklasan ni Tetsuya ang presensya ng 3 lalaki, napagtanto niya na hindi aabutan ni Mikihiko ang mga ito sa oras. Kaya nagmadali siyang sumuporta sa kanya, at nang mapansin niyang masyadong matagal bago ma-activate ang spell ni Mikihiko, nagpasya siyang sirain ang mga sandata ng mga lalaki, na sa huli ay naging sanhi ng pagkakuryente sa kanila bago siya nagpakita kay Mikihiko. Pagkaalis niya, lumitaw ang Major at sinimulang sabihin sa kanya na si Mikihiko ay katulad niya, dahil katulad din ni Tetsuya ang pinagdaan ng paghihirap sa pagtanggap sa sarili. Gayunpaman, sinabi ni Tetsuya sa kanya na hindi siya babysitter, at sinabing kayang harapin ni Mikihiko ang kanyang mga problema ng mag-isa. Nang sumunod na araw, nang sa wakas ay handa na ang kompetisyon, napansin ni Tetsuya na kumpiyansa si Mary na manalo, ngunit naisip ni Erika na nagpapakitang gilas lang siya. Sa tunog ng putok ng baril, nagmamadali ang mga batang babae, at isang batang babae ang nagdulot ng alon na gumulo sa tubig. Pero hindi natinag si Mary, at habang ina-activate niya ang isang salamangka, mas lalo pa siyang bumilis sa pagsakay. Sinabi ni Tetsuya sa mga babae na sabay niyang ginamit ang reinforcement magic at multicast movement, at sa pamamagitan ng magic na ito, nagawa niyang dumikit sa board para hindi siya mahulog. Kasabay nito, nagpapalabas siya ng mahikang panggalaw na nakatulong sa kanya upang mapanatili ang kanyang balanse. Sa sandaling iyon, tumalon si Mary sa mas mababang pool, nagkalat ng tubig sa iba, at sinabi ni Tetsuya na nakatulong sa kanya ang kanyang estratehiya para manalo sa karera. Nang hapon na iyon, habang dumating si Tetsuya sa isang pribadong pagpupulong, sinabi sa kanya ng Major na ang misteryosong mga lalaki ay miyembro ng Head Dragon, na isang lihim na grupo ng mga kriminal na may balak magsimula ng digmaan. Sinabi ng Major sa kanya na ang kanilang layunin ay sirain ang kompetisyon, ngunit umaasa na madiskubre sila agad. Kinabukasan, dumating si Tetsuya sa arena para sa quarterfinals ng kompetisyon, at nakita niyang umakyat sa entablado si Mayumi kasama ang kanyang katunggali. Nang mag-green ang ilaw, nagsimula silang magpaputok sa mga bagay, pero 3 beses na mas mabilis si Mayumi at hindi man lang nagkamali sa pagpindot ng target hanggang sa makakuha siya ng perpektong 100 at nanalo sa round. Kinabukasan, tinanong ni Mayumi si Tetsuya kung maaari niya siyang iunat, at yumuko upang ipakita kung gaano siya kaliksi. Nang matapos siya, nagtaka siya kung bakit hindi siya sinisimp ni lalaki tulad ng ginagawa ng ibang tanga. Kaya sinabi niya sa kanya na marami siyang kailangang asikasuhin at ilang cards na kailangang pamahalaan. Nang magsimula ang isa pang paligsahan,
tinamaan ni Mayumi ang lahat ng kanyang target hanggang sa sumuko ang kanyang mga kalaban. Sa parehong oras, naghanda si Chiyoda para sa sarili niyang paligsahan, at nang tumunog ang alarma, inaktibo niya ang isang spell at itinapon ang kanyang mahika sa mga mata ng kanyang karibal, nagawang wasakin ng isang haligi gamit ang kanyang uri ng mahika ng panginginig. Inaktibo ng kanyang kalaban ang isang depensibong mahika upang protektahan ang kanyang yelo. Ngunit mas malakas ang mahika ni Chiyoda, at ito ay humina at patuloy na winasak ang kanyang mga haligi. Sa desperadong para pantayan ang laban, nag-offense ang batang babae at nagawang matalo ang kanyang yelo. Ngunit mas maraming mahika ang inilabas ni Chiyoda at matagumpay niyang winasak ang lahat ng haligi nito ng sabay-sabay. Gayunpaman, mamaya ng araw na iyon, sinabi ni Suzune sa kanila na bahagya lang ang kanilang tsansa na manalo sa kompetisyon. Sinabi sa kanila ng isang estudyante na ang tanging paraan para masiguro ang kanilang unang pwesto, ay ang manalo sa 4 sa kanilang 6 na huling laban. Nang gabing iyon sa hotel, binisita ni Miyuki at ng iba si Tetsuya, umaasang samahan siya. Nang mapansin ni Erika ang pinakabagong imbensyon niya, nagtanong siya kung papayagan ba siya nitong subukan. Pero sinabi niya sa kanya na masyado siyang pangit para dito at itinapon ang kahon kay Leo, na sinabihang i-activate ito. Kaya noong gabing iyon, nagpa siya si Leo na subukan ang sandata at inaktibo ang isang salamangkang nagdulot nito upang mahati at bumaba sa hangin bago muling magsama-sama. Naisip ni Leo na kahanga-hanga ang talim at natuwa na kailangan lang ng magic para palawakin ito. Sinabi ni Tetsuya sa kanya na ang kapangyarihan ng espada ay pahabain ang haba nito, ngunit sinabi rin na may hindi nakikitang gitna ito na nagpapanatili sa pagkakakabit nito. Upang subukan ang talim, nagpalabas si Tetsuya ng mga walis mula sa lupa, at si Leo ay handang hiwain ang lahat ng ito. Habang sumusulong siya, sinimulan niyang itaboy ang mga walis at kalaunan ay binasag ang mga ito. Kinabukasan, habang nagsisimula ang isa pang paligsahan, lumayag si Mary sa tubig, ngunit napansin niyang papalapit na ang kanyang pinakamalapit na karibal. Habang sinusubukan niyang mag-surf sa paligid ng kanto, napagtanto niya na nawalan ng kontrol ang kanyang karibal, at bago pa niya malaman, nadulas ang batang babae mula sa kanyang tabla at nagsimulang lumipad patungo sa kanya. Nang sinubukan ni Mary na umiwas sa kanya, lumubog ang kanyang tabla sa tubig at nabangga niya ito, na nagpabagsak sa kanilang dalawa mula sa tubig. Nang mapagtanto na baka nasugatan siya, nag-alok si Tetsuya na makita siya kaagad. Nang gabing iyon, nang magising si Mary sa ospital, sinabi sa kanya ni Mayumi na nabali ang kanyang mga tadyang dahil sa pagbagsak at na pinapanatili ang mga ito sa pamamagitan ng mahika. Habang bumabalik sa kanyang isipan ang mga alaala ng karera, sinabi ni Mary kay Mayumi na bumaba ang kanyang tabla bago ang kanyang aksidente. Naisip ni Mayumi na kakaiba ito at sinabi sa kanya na may sumalakay sa tubig gamit ang mahika. Sa loob ng hotel, sinabi ni Tetsuya sa iba na tiyak na may dayuhan na sumira kay Mary gamit ang mahika, pero nagtataka si Kay kung paano nila matutuklasan kung sino ito. Sinabi niya sa kanila na ang paligsahan ay may ilang salamangkero na ang tungkulin ay kanselahin ang lahat ng uri ng mahika na maaaring makagambale sa paligsahan. At nagtataka siya kung paanong nakaiwas ang isang gumagamit ng mahika sa lahat ng seguridad at nakapagpalabas ng salamangka sa tubig. Mamaya ng gabing iyon, sinabi ni Mayumi sa komite na 2 na lang ang natitirang malaking paligsahan nila, at ang tanging paraan para manalo sa kompetisyon ay sa pamamagitan ng pagwawagi sa parehong paligsahan. Sinabi niya sa kanila na kung hindi sila magiging maganda ang pagganap sa huling 2 laban nila, mawawala sa kanila ang unang pwesto. Gayunpaman, dahil ang isa sa 2 paligsahan ay nag-aalok ng mas maraming puntos kaysa sa isa, sinabi ni Suzune sa kanila na nagpasya silang iwanan ang mas mababang paligsahan para sa mas mataas, sa pag-asang madagdagan ang kanilang tsansang matapos na may pinakamataas na puntos. Lahat o wala ito, at sinabi ni Mayumi kay Miyuki na lahat ng kanilang pag-asa ay nasa kanya at siya ang pinili nilang kumatawan sa paaralan sa huling paligsahan. Akala ni Tetsuya talagang may pagkakataon siya, at sinabi sa kanya na magtatagumpay siya sa kabila ng pagbibigay inspirasyon sa kanyang mga salita. Kinabukasan sa arena, habang naghahanda si Shizuko para sa sarili niyang paligsahan, nagtataka ang mga batang babae kung magiging maganda ang pagganap niya, dahil ngayon lang unang beses na sinerbisyuhan ni Tetsuya ang kanyang kat. Nang magsimula ang paligsahan, sinimulang paputukan ni Shizuko ang kanyang mga target, halos walang mintis at sa huli ay nakakuha ng perpektong 100. Mamaya, sa tent, sinabi ni Suzune kay Mayumi na muling natalo ang mga lalaki sa kanilang mga karera at lalong pinatibay ang kanilang reputasyon bilang walang silbi, pangit na mga talunan. Sa natitirang isang karera na lang, umaasa si Mayumi na sa pamamagitan ng himala ay mananalo sila. Sa loob ng lab,
Sinabi ni Tetsuya kay Shizuko na na-upgrade na niya ang kanyang sandata at sigurado siyang mananalo ito sa susunod na laban. Kaya nagpasalamat siya sa kanya dahil sa pagtitiwala sa kanya at nagsimulang umalis. Nang magsimula ang paligsahan, sinimulan niyang barilin ang kanyang mga target, at doble ang bilis ng pagtaas ng kanyang score kumpara sa kanyang kalaban. Nang matapos ito, nakakuha siya ng perpektong 100, at ipinagdiwang ng kanyang mga kaibigan ang kanyang tagumpay. Pagkatapos ng paligsahan, nagpasalamat si Mayumi kay Tetsuya sa pagtulong sa kanila na manalo at mapanatili ang tatlong nangungunang pwesto. Pero sinabi niya sa kanya na pasalamatan na lang ang mga estudyante. Sa kabila ng pagiging hindi apektado ni Tetsuya sa kaguluhan, nagtataka si Suzune kung bakit palagi siyang malungkot at pangit, ngunit hindi siya sinagot nito. Kinabukasan, bago magsimula ang susunod na paligsahan, nakilala ni Tetsuya si Hanoko sa arena, at sinabi sa kanya na dumating siya upang mag-alok ng tulong bago magsimula ang karera, at hindi nagtagal, nagsimula ng maghanda si Hanoka para sa karera. Sinabi ni Tetsuya sa mga babae na may naisip siyang paraan para matulungan siyang manalo. Dahil hindi pinayagan ang mga kalahok na gamitin ang kanilang mahika sa isa't isa, kaya isinuot nila ang kanilang salaming pang-araw at naghintay na magsimula ang karera. Nang magsimula ang ingay, inaktibo ni Hanoka ang kanyang mahika at isang nakasisilaw na liwanag ang sumilaw sa kanilang mga mukha, na nawalan ng balanse ang mga rider. Gamit ang pagkaabala na ito, mabilis na umalis si Hanoka, mabilis na sumasabay sa alon ng walang nakikitang kalaban, at hindi nagtagal ay tumawid sa finish line, sabik na makamit ito. Nagpasalamat si Hanoka kay Tetsuya sa tulong nito at dinagtagal ay nagsimulang umiyak na parang bata. Sinabi niya na palagi siyang walang silbi at talunan, pero sa unang pagkakataon sa kanyang walang silbing buhay, nanalo siya sa isang karera at papunta na ngayon sa quarterfinals. Nang gabing iyon sa hotel, natuklasan ni Mayumi at Mary na muling natalo ang mga lalaki matapos ang isang magulong pagtatanghal. Sa ganitong rate, kung matalo sila sa kompetisyon, tiyak na ang mga mahihinang lalaki ang kanilang sisisihin. Sa loob ng Chinatown, isang misteryosong grupo ng mga lalaki ang nagsimulang magtanong kung paano nila mababago ang resulta ng paligsahan. Natatakot na malulugi sila dahil sa pagkabigo ng kanilang koponan, naisip nila na mas magandang pagpipilian ang magpakamatay. Pero iminungkahi ng lider na sirain nila ang bawat ikalawang koponan bago pa mahuli ang lahat. Sa hotel, nakita ni Tetsuya si Miyuki sa loob ng kanyang kwarto at nagtaka kung bakit hindi pa ito natutulog. Kaya sinabi niya sa kanya na nais niyang makipag-usap sa kanya. Nang magtanong siya kung ano iyon, tinanong niya ito kung bakit niya tinanggihan ang alok na isama ang kanyang pangalan sa ensiklopedya. Kaya sinabi niya sa kanya na kayang imbestigahan ng Magic University ang kanyang mga kakayahan, at alam nilang matutuklasan nila ang kanyang pagkakakilanlan bilang Taurus Silver at malalaman ang kanyang relasyon sa pamilyang Yotsuba. Sinabi niya na hindi siya sapat na malakas para itago ang kanyang pagkakakilanlan, at kahit na kaya niyang talunin ang kanilang tiyahin sa isang laban, hindi niya mapilit ang pamilyang Yotsuba na paglingkuran siya. Sinabi niya na kahit pasipain niya ang kanilang tiyahin, mas masamang kaaway pa ang papalit sa kanya. Kaya naman, wala silang ibang pagpipilian kundi patuloy na sundin ang kanyang mga utos. Agad na kumapit sa kanya si Miyuki, sinasabing nasa kanyang panig siya at susuportahan siya magpakailanman. Kinabukasan, lumitaw si Shizuko sa arena para sa susunod na yugto ng paligsahan. Nang maghudyat ang asol na ilaw ng pagsisimula, inaktibo ni Shizuko at ng isang lalaki ang kanilang mga cards at nagpalabas siya ng kalasag upang protektahan ang kanyang mga haligi. Pero sinira ng kanyang mahika ang ilan sa kanila. Na-realize ng lalaki na siya ay natatalo at sinubukan niyang sirain ang mga haligi nito upang pantayan ang score. Ngunit nagpalabas siya ng ilang mga salamangka upang protektahan sila at dinurog ang natitira sa sarili niyang mga haligi, na agad nanalo sa laban. Mamaya ng araw na iyon, habang nagtatrabaho si Tetsuya sa isang CAD, nagsimulang humanga si Hanoko sa kanya at naisip na siguro ay may malumanay siyang hawak. Naalala niya ang unang araw na nakita niya siya noong kanilang entrance exam, at napagtanto na una niyang nakita si Miyuki na ginagamit ang kanyang mahika at itinuturo ang bagay ng may kahangahangang bilis. Akala niya si Miyuki ay isang espesyal na talento at nagtataka kung kaya ba siyang maging kasing lakas. Nang turn na ni Tetsuya, pinanood niya itong idirekta ang bagay ng mas mabagal, pero naisip niyang maganda ang mahika nito at nagtataka kung paano niya ito napakita na parang walang kahirap-hirap. Sa sandaling iyon, dumating si Mayumi at ang komite, at sinabi ni Mayumi na dumating sila upang ihandog ang kanilang suporta kay Miyuki, ngunit mabait niya silang sinabihang mag-alis. Hindi nagtagal, lumitaw si Miyuki sa loob ng arena. Nang magsimula ang paligsahan sa senyales ng asol na ilaw, sinubukan ng kanyang karibal na i-activate ang kanyang CAD,
ngunit napagtanto na binigyan na ni Miyuki ng spell ang parehong hanay ng mga haligi. Habang tinutunaw niya ang panig ng kanyang kalaban gamit ang apoy, pinrotektahan niya ang kanyang sariling panig gamit ang yelo. Sinubukan ng batang babae na palakihin ang kanyang mahika, ngunit nalampasan siya ng mahika ni Miyuki, at sa huling pagtatangka, nagpalabas si Miyuki ng malakas na yelo na agad na lumamon sa kanyang tagiliran, at ipinagmalaki ni Tetsuya ang kanyang kapatid. Nang gabing iyon, habang ipinagdiriwang ng mga estudyante ang kanilang tagumpay, nagsimulang magtaka ang mga babae kung paano nadagdagan ni Tetsuya ang bilis ni Miyuki at na-upgrade ang kanyang mga kasanayan para sa paligsahan. Akala nila ay kahanga-hanga siya at umaasa silang mapagsisilbihan din sila nito ng maayos. Nagseselos ang isang babae at nagtataka kung bakit hindi pinayagan si Tetsuya na paglingkuran siya hanggang sa siya naman ang sumunod na makaranas ng orgasm, dahil sa palagay niya ay hindi sapat ang pagkalalaki ng sarili niyang inhinyero. Nang marinig ang kanyang mga salita, nagalit si Sean, napagtanto na baka malapit nang mapalitan ang kanyang pangit na puwit, at nagpa siya na umalis sa bulwagan. Habang naglalakad siya sa pasilyo, sinabi niya sa kanyang mga kaibigan na kailangan nilang manalo sa kanilang susunod na paligsahan, kahit kailangan pa nilang dayain ito, sa pag-aakalang ito lang ang paraan upang mapatunayang mas magaling sila kaysa kay Tetsuya. Nang magsimula ang isa pang paligsahan, napansin ni Erika na lahat ng kalahok ay nakasuot ng salaming pang-araw, takot na baka subukan ni Hanoka na magpalabas muli ng nakabubulang spell. Sa hotel ng gabing iyon, sinabi ni Tetsuya kina Leo at Mikihiko na aayusin niya ang kanilang mga cards bago ang paligsahan, at gagawa ng perpektong estratehiya para manalo. Kinabukasan, handa na si Tetsuya at ang kanyang mga kaibigan para sa paligsahan, at nang magsimula ito, biglang lumitaw si Tetsuya sa harap ng kalaban at nagpalabas ng isang salamangkang nagpahina sa kanya, na nagbigay daan para makatakbo siya sa unahan. Nang subukan siyang pasabugin ng lalaki, agad niyang winasak ang kanyang salamangka, at napagtanto ni Shinkuro na ang kasanayang iyon ay Gram Demolition. Naalala ni Mary na ang parehong spell ang pumigil sa van na bumangga sa kanilang bus sa highway, at nagtataka kung si Tetsuya nga ba ang nagligtas sa kanila. Sa kabilang banda, matagumpay na binuksan ni Tetsuya ang monolith ng kaaway, ngunit nagmadaling nawala sa paningin kaagad. Kasabay nito, dumating ang isang kaaway sa monolith ni Leo. Habang sinusubukan niyang barilin ito, inihampas ni Leo ang kanyang espada sa kanya, tinabig siya, at pinako sa lupa. Sa loob ng kagubatan, nagpalabas si Mikihiko ng mga alon ng Sean sa isa pang lalaki, na naging dahilan upang mawala ito. At habang tumatakbo si Tetsuya sa mga puno, inaktibo niya ang isang spell at tumalon sa isang puno bago lumipad patungo sa isa pa. Nang dumating ang huling lalaki sa lugar, nagpalabas si Tetsuya ng resonance spell para pahinain siya, na nagpanalo sa kanilang koponan, at nagulat si Masaki sa galing niya. Nang magsimula ang susunod na paligsahan, inaktibo ni Mikihiko ang isang spell para sa pagsusuri at nagawang matuklasan ang monolith ng kalaban. Kaya nagmadaling umalis si Tetsuya at pinaputukan ang monolith na nasa ibaba bago makaligtas sa atake ng kaaway. Nang makaharap si Leo ng kalaban, nagawa niyang protektahan ang kanyang monolith gamit ang isang spell bell at tinumba ang lalaki gamit ang kanyang talim. At habang tumutunog ang alarma, napagtanto ni Tetsuya na nanalo na naman sila ng isa pang round. Nang magsimula ang isa pang paligsahan, malalaking bato ang itinapon kay Masaki, ngunit nahuli niya ang mga ito sa kanyang salamangka at winasak. Agad na desperado upang mapalayo siya, sinimulang ihagis ng kabilang koponan ang mga bato, ngunit pinawalang bisa ng kanyang interference armor ang lahat ng ito. Nang mapagtanto nilang wala na silang pag-asa, sinubukan ng isang kalaban na magmadali patungo sa kanyang monolith, ngunit binombo siya ni Masaki ng isang spell. Isa sa kanila ay sinubukang magpalabas ng malalaking bato, ngunit pinasabog ni Masaki ang mga ito sa sandaling iyon. Gayunpaman, hindi tumigil ang lalaki at nag-activate ng bagong spell, pinagsama ang mga ito sa sunod-sunod na atake upang tuluyang isara siya. Pero dinurog niya ang lahat at pinasabog. Nang matapos ang paligsahan, napagtanto ni Tetsuya na inaanyayahan sila ni Masaki at Shinkuro para sa isang harapang hamon sa finals, at napagtantong ito ang kanilang pinakamagandang pagkakataong manalo. Nagtaka si Mikihiko kung may pag-asa ba talaga sila sa kanila, pero sinabi ni Tetsuya na mas mabuting mag-alala na lang sila sa susunod nilang kalaban. Nang magsimula ang paligsahan sa mga bundok, hinila ni Tetsuya ang isang kaaway sa tubig at tumakbo papunta sa kanilang teritoryo. Mula sa isang puno, pinaputukan niya ang kanilang monolith, at ipinasok ni Mikihiko ang code sa kanyang CAD, agad nanalo sa paligsahan. Nang gabing iyon, nakilala ni Tetsuya ang tagapayo ng espiya at hiniling sa kanya na alamin ang kinaroroonan ng hideout ng Nohed Dragon Gang, na sumubok na atakehin ang kanilang hotel noong isang gabi.
Gayunpaman, nagulat siya sa natuklasan nito at nagtataka kung paano niya nalaman ang lihim na pangalan. Sinabi niya sa kanya na wala siyang pakialam at sinabing balak niyang lipulin sila bago muling umatake sa kanyang grupo. Kaya habang patuloy siyang nakatingin sa kanya na parang walang pag-asang, walang silbing mangingibig, sinabi niya sa kanyang umalis sa kanyang paningin. Sa parehong oras, natuwa sina Misaki at Shinkiro. Pagkatapos matuklasan na sa isang open field ang huling laban, nagtanong si Masaki kung lalabanan sila ni Tetsuya ng harapan tulad ng inaasahan nila, kaya sinabi ni Shinkiro sa kanya na wala siyang ibang pagpipilian. Sa loob ng tolda, binigyan ni Tetsuya sina Mikihiko at Leo ng mga magic robe, sinasabing mayroon itong protective circles at makakatulong sa kanila sa paggamit ng magic. Sinabi niya na poprotektahan sila nito mula sa hindi nakikitang bala ni Shinkiro at sinabing perpektong legal ang mga ito. Kinabukasan, habang naghahanda para sa paligsahan, nagsimulang magtanong si Tetsuya kung talagang mananalo ba ang kanyang koponan at kung may pag-asa ba siyang makaharap ng sabay-sabay sina Masaki at Shinkuro. Sa sandaling iyon, lumitaw si Miyuki sa harap niya at sinabi sa kanya na naniniwala siyang hindi siya kailanman matatalo sa sinuman. Habang nagmamadaling umalis, alam ni Tetsuya na hindi niya kayang biguin siya. Sa mga upuan, napansin ni Mizuki ang ilang espirito na nagkukumpulan sa paligid ni Mikihiko at naisip na nagsisimula nang bumalik ang kapangyarihan nito. Sa pagmamasid ng lahat mula sa mga upuan, isang alarma ang nagudyat sa simula ng paligsahan, at kaagad, nagpalabas ng salamangka si Masaki, ngunit winasak ito ni Tetsuya kaagad. Habang nagsimula siyang magpalabas ng mas maraming salamangka at lumapit kay Tetsuya, sinira niya ang lahat ng ito nang walang pag-aalinlangan. Gayunpaman, ang kanyang mga putok ay nataboy ng interference armor ni Masaki, ngunit patuloy silang naglalakad palapit sa isa't isa, walang tigil na nagpapaputok na parang walang limitasyong bala. Nang magpasya pa rin silang ituloy ang kanilang mga plano, sinabi niya sa backup na siguruhin ang monolith at umalis. Nang makita ni Tetsuya na tumatakbo siya sa buong field, nagsimula siyang tumakbo patungo kay Masaki. Sa walang tigil na pag-atake niya, nagawang pasabugan ni Tetsuya ang lahat, bahagyang nakaiwas sa mga hindi nakikitang bala, at nakita ang isang butas sa lupa. Nang mapagtanto niyang malapit lang siya sa kapahamakan, nagpasya siyang gamitin ang kanyang mahiwagang mata, at habang sinisimulan niyang maramdaman ang mga salamangka ni Masaki sa paligid niya, pinaputok niya ang mga ito nang walang pag-aalinlangan. Kasabay nito, nagmamadali si Shinkuro sa monolith ni Tetsuya, ngunit nagpakita si Leo sa kanyang harapan. Habang sinubukan ni Shinkuro ang spell, iginuhit niya ang kanyang robe at itinanim ito sa kanyang harapan bilang isang kalasag. Agad na inindayog ang kanyang talim, ngunit iniwasan niya ito. Napagtanto na ang kanyang invisible na bala ay hindi tumagos sa kalasag, lumipad si Shinkuro sa kanyang spell upang protektahan ang kanyang sarili mula sa isang putok. At habang sinubukan niyang magsagawa ng bagong spell, dumami si Mikihiko sa harap ng kanyang mga mata, gamit ang Genjutsu. Nang subukan ni Leo na tapusin siya, isang putok ang sumabog sa kanyang mukha, at napagtanto ni Shinkuro na inatake siya ni Masaki gamit ang isang hindi nakikitang bala. Upang magamit ang kalamangan na ito, agad siyang nag-spell at idinikit si Mikihiko sa lupa. Sa sandaling iyon, nagsimulang sumugod si Tetsuya patungo sa kanya. Ngunit habang si Masaki ay nagpahayag ng ilang mga spell sa paligid niya, napagtanto niya na pinalaki niya ang kanyang pag-atake ng lampas sa mga panuntunan ng kompetisyon at naisip na hindi ito makakaligtas kay Tetsuya. Sa isang pag-ikot, sinimulan ni Tetsuya ang pagbaril sa kanila ng sunod-sunod, at habang ni-reload niya ang kanyang sandata sa kalagitnaan ng hangin, nagpatuloy siya sa pagpapaputok at pag-ikot sa ibabaw ng field. Ngunit ang hindi nakikitang mga bala ay sumabog sa lupa sa paligid niya, na ikinagulat ng mga estudyante. Habang nakasalampak si Tetsuya sa lupa, alam ni Masaki na tiyak na madi-disqualify siya. Sa sandaling iyon, iniulat ng kanyang system na si Tetsuya ay nagdusa ng mga bali ng tadyang at nasira pa ang kanyang atay, habang ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban ay bumaba sa karaniwang antas. Habang inanunsyo ng system na nagsisimula na ang self-restoration, inihanda nito ang kanyang data para sa backup. Sa sandaling iyon, lumapag siya sa tabi ni Masaki, at sa gulat pa rin ng Dod, pinitik niya ang kanyang mga daliri, na lumikha ng malakas na ingay na umalangaw sa buong arena. Nang mawala ang ingay, agad na nahimatay si Masaki, na naputol ang magkabilang eardrums niya. Gayunpaman, si Tetsuya ay nasugatan din at nagpasya na magpahinga hanggang sa siya ay mabawi sa open field. Nagulat si Shinkuro nang matuklasan na natalo si Masaki, at habang binabalaan siya ng kanyang backup tungkol sa isang malapit na pag-atake, nagawa niyang makaiwas sa isang tama ng kidlat. Dahil nasiyahan si Mikihiko na makitang inilabas si Masaki, nagpasya siyang tiisin ang sarili niyang sakit.
Determinado na talunin si Shinkuro ng sabay-sabay, pinakawalan niya ang kanyang mga clone kasama ang Genjutsu at nag-activate ng malakas na spell, na nagdulot ng malalaking bato na lumabas sa lupa. Sinubukan ni Shinkuro na tumakas, ngunit naabutan ng isang damo ang kanyang paa, at nang makalaya siya, tinamaan siya ng kidlat mula sa itaas, na nagpabagsak sa kanya sa lupa. Inakala ni Mikihiko na sila ang nanalo, ngunit si Shinkuro ay nagpakita sa kanyang mga mata at nagpakawala ng isang malakas na putok na siguradong lilipol sa kanya. Sa kabutihang palad, isang kalasag ang nagpoprotekta sa kanya mula sa pag-atake, at ibinaba ni Leo ang kanyang talim, pinatumba si Shinkuro ng diretso sa lupa at sa wakas ay nanalo sa paligsahan. Sa loob ng tent, nasa sabik ang komite sa kanilang tagumpay, at humanga si Mayumi sa pambihirang kakayahan ni Tetsuya. Sa arena, nagsimulang maghiyawan ang lahat ng estudyante para sa mga lalaki, pero mas masaya si Miyuki kaysa sa lahat. Samantala, sa isa pang pagpupulong, napagtanto ng mahiwagang mga lalaki na halos wala ng pag-asa ang kanilang koponan na manalo, at naisip nilang mapapahamak sila dahil sa pagbibigay ng peking hula sa kanilang mga sugalero. Sa desperadong paraan upang paboran sila, isa sa kanila ang nagmungkahi na alisin si Tetsuya at ang kanyang mga kaibigan mula sa natitirang mga kompetisyon. Sinabi niya na iyon lang ang paraan para makuha ang panalo, at ang iba ay nag-isip na magandang plano iyon. Sa kampo bago ang kanyang paligsahan, nagtanong si Miyuki kung aatakihin ulit sila, pero sinabi ni Tetsuya sa kanya na palagi siyang magpoprotekta sa kanya. Nang umagang iyon, nang magsimula ang paligsahan, ginamit ng mga batang babae ang kanilang mga salamangka at lumipad ng mataas upang hiwain ang liwanag sa laro. Sinubukan ng katimpalak ni Miyuki na i-activate ang kanyang core, ngunit nabigo ito, at napagtanto ni Mizuki na may mali talaga. Sa sandaling iyon, nagsimulang mahulog ang batang babae patungo sa tubig, ngunit iniligtas siya ng isang opisyal mula sa kanyang kapahamakan, at nagtataka si Tetsuya kung ano ang maaaring nagkamali. Sa sandaling iyon, tumunog ang kanyang telepono, at sinabi ni Mizuki sa kanya na nakita niyang sumabog ang isang espiritu mula sa kad ng batang babae. Nang marinig ang kanyang mga salita, napagtanto ni Tetsuya na muli silang pinuntirya, at nagboluntaryong dalhin ang kad ni Miyuki sa pagsusuri ng aparato bago ang kanyang paligsahan. Hindi nagtagal, dumating siya sa loob ng tolda, at sinimulang iskan ng opisyal ang aparato. Tulad ng pagtatangka niyang maglagay ng virus sa loob, hinila siya ni Tetsuya sa ibabaw ng counter at hiniling na malaman ang kanyang mga intensyon. Nang tumangging sumagot ang lalaki, sinubukan ni Tetsuya na tapusin siya, ngunit pumasok sa tolda ang matandang lalaking walang mata. Habang hinihiling niyang malaman kung ano ang nangyari, sinabi ni Tetsuya sa kanya na sinubukan ng magnanakaw na iprito ang aparato ni Miyuki, at napagtanto ng lalaki na ang aparato ay may electron silkworm, isang malakas na virus na nagiging sanhi ng pagkasira ng isang aparato. At habang inilalayo ang magnanakaw, sinabi niya kay Tetsuya na pinayagan si Miyuki na gumamit ng extrancad dahil nasira ang orihinal niya. Sinabi niya na gusto niyang makita ulit siya, pero sinabi ni Tetsuya sa kanya na wala siyang oras para sa mga matandang walang laman ang mata. Habang bumabalik siya sa tolda ng kanyang koponan, nagsimulang humingi ng paumanhin si Miyuki. Sinasabing nagagalit siya dahil nagulo niya ang damdamin nito, dahil hindi naman dapat siya makaramdam ng anumang galit. Gayunpaman, naisip ni Tetsuya na walang kaugnayan ang kanyang paghingi ng paumanhin at sinabi sa kanya na ang kanyang galit ay para lamang protektahan siya. Nang gabing iyon sa arena, napagtanto ni Miyuki na may bahagyang kalamangan siya sa leaderboard, kaya tinanong niya si Tetsuya kung maaari niyang gamitin ang lumilipad na kad. Nang magsimula ang bagong yugto, lumipad ang mga batang babae patungo sa liwanag, at pagkalipas ng ilang sandali, inaktibo ni Miyuki ang isang bagong salamangka at lumipad sa kanila. Nang mapagtanto niyang lumilipad siya, nagtataka ang lahat kung paano niya nakuha ang kasanayang iyon, ngunit sinimulan niyang putulin ang mga ilaw at lumipad ng mas mataas pa. Pagsapit ng katapusan ng round, malaki na ang agwat niya sa scoreboard, at natuwa si Tetsuya sa tagumpay niya. Sa No-Head Dragon Base, napagtanto ng grupo na ganap na bigo ang kanilang bagong plano at naisip na ang pinakamagandang opsyon ay sirain ang buong kompetisyon. Kaya naman, inaktibo nila si Captain America. Pagdating niya sa arena, sinubukan niyang atakehin ang isang lalaki, pero nahuli siya nito at itinapon sa labas ng istruktura. Gayunpaman, nagawa niyang i-activate ang isang spell at gumulong sa lupa. Nang lumapag ang lalaki, tinanong niya kung sino siya, pero agad din niyang nalaman na malamang ay robot ito. Sa sandaling iyon, may isa pang lalaki na lumitaw, nagtataka kung mas gugustuhin ni Captain America na tawaging Mr. Robot. Sa paggamit sa kanilang pagkaabala, sinubukan ni Captain America na suntukin ang lalaki, ngunit itinulak siya nito pabalik gamit ang isang spell at sinabihan ang isa pang lalaki na pigilan siya.
Agad siyang pinako ng mga karayom na dekuryente sa lupa, at napagtanto nila na ang kanilang kapwa agent, si Fuji, ang gumawa ng trabaho sa arena noong gabing iyon. Inaktibo ni Miyuki ang kanyang mahika nang magsimula ang paligsahan at sinimulang hiwain ang mga ilaw. Hindi nagtagal, napagtanto niya na nakuha na rin ng ibang mga batang babae ang mahikang lumilipad, at nagsimula silang sabay-sabay na maghiwa ng mga ilaw. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsimulang maubusan ng mahika ang mga batang babae, kaya ibinaba sila ng salamangka patungo sa lupa, ngunit patuloy na nagtataga si Miyuki patungo sa tagumpay. Nang gabing iyon sa hotel, habang ipinagdiriwang ng mga babae ang kanilang kamakailang tagumpay, nagtanong si Erika kung mananalo ba sila sa ikalawang Monolith Code. Sa parking lot, inilipat ng konsehal ang lahat ng datos tungkol sa No-Head Dragon kay Tetsuya, at habang paalis siya sa tabi nito, sinabi niya sa dalaga na mangangaso siya ng mga bangkay. Gayunpaman, nang umalis siya, pumasok siya sa kotse ni Agent Fuji at sinabi sa kanya na natagpuan niya ang gang at balak niyang iisakay sila para sa Pasko. Nang gabing iyon, binisita ng lalaking walang mata ang opisina ng Major at nagsimulang sabihin na nais niyang isama si Tetsuya sa kanyang angkan, dahil siya ay itinapon sa sarili niyang angkan. Sinabi niya na sinanay niya ang ina at tiyahin ni Tetsuya noong bata pa sila at umaasang magagawa rin niya ito sa kanya. Sinabi niya na kapag nasa panig nila si Tetsuya, magiging napakalakas ng pamilyang Yotsuba at maaari pang ang mamuno sa 10 pangunahing angkan. Samantala, sa wakas ay dumating na si Tetsuya sa lungsod at nagsimulang lumapit sa kanyang patutunguhan. Sa loob ng hideout, nagtataka ang misteryosong mga lalaki kung paano nila mapupuksa si Tetsuya, dahil siya ay nagiging hadlang sa kanila. Sa parehong oras, dumating si Tetsuya sa isang bubungan na handang iisakay silang lahat, at habang pinaputok niya ang kanyang armas, isang lalaki ang agad nawala ng malay, at nagtataka ang mga kalalakihan kung ano ang nangyayari. Sa sandaling iyon, nawala ang isang generator at natakot sila, nagtataka kung sino ang susunod. Sa sandaling iyon, nagsimulang tumunog ang telepono at sinabi ni Tetsuya sa kanila na dumating siya para maghiganti. Sa sandaling iyon, nawala ang kanilang mahika at isa pang generator ang naglaho. Natatakot para sa sarili, binaligtad ng isang pangit na lalaki ang mesa para magtago, at isang generator ang nagbunyag na ang mga pag-atake ay nagmumula sa bintana. Nang magdesisyong subukan, itinutok ng isang lalaki ang kamera sa malayong istruktura at nakita si Tetsuya na nakangiti sa lente. Bago pa niya malaman, tinamaan ng bala ang kanyang mata. Isang lalaki ang nagutos sa mga generator na atakehin si Tetsuya, pero sinabi nilang imposible dahil hindi nila siya maabot. Agad-agad, 2 pang generator ang nawala, at sa pamamagitan ng device para sa tawag, sinabi ni Tetsuya sa kanila na dumating siya para bigyan sila ng mabilisang libing nang hindi na kailangang magpareserba ng espasyo. Desperado na mabuhay, sinubukan ng isa pang lalaki na humingi ng tulong, ngunit sinabi ni Tetsuya sa kanya na pinutol na niya ang kanilang serbisyo at pinawala siya. Agad-agad, sinubukan ng lalaking may isang mata na tumakas, ngunit nawala rin bago pa man makarating sa pinto. Sa natitirang isa na lang, sinabi ng lalaki na titigil na siya at magiging tagasunod ni Kristo. Pero sinabi ni Tetsuya sa kanya na paboritong linya ito ng bawat makasalanan, kaya nangako siyang aalisin ang sarili sa kompetisyon at sinabing aalis ang gang mula sa Japan. Gayunpaman, hindi kumbinsido si Tetsuya at sinabing tanging ang kanyang boss lamang ang makakagawa ng desisyon. Sa desperadong makaligtas, sinabi ng lalaki sa kanya na siya ang boss na sinihi at kaya niyang ipatanggap sa kanya ang anumang gusto niya. Habang tinatanong ni Tetsuya ang pangalan ng boss na ito, inalis niya ang isa pang generator para patunayan ang kanyang banta. Dahil wala ng ibang paraan, umamin ng lalaki na ang kanyang boss ay anak ni Richard at isang kilalang tao sa lipunan. Gayunpaman, nagpa siya si Tetsuya na maging masamang pangunahing tauhan ngayon at inalis ang isa pang lalaki. Agad na nagalit dahil dito, nagtataka ang lalaki kung bakit pinapatay sila ni Tetsuya, sinasabing hindi naman sila pumatay ng anumang estudyante. Gayunpaman, desidido si Tetsuya na manatiling masama at sinabi sa kanya na hinila siya ng mga ito sa kanilang negosyo nang habulin nila ang kanyang kapatid. Sinabi niya sa kanya na ang kanilang pagtatangka ay naglabas ng emosyon sa loob niya at nagdala sa kanya sa paglalakbay na ito ng paghihiganti. Habang binibigkas niya ang mga salitang iyon, pinatahimik niya ito magpakailanman. At kinabukasan, sinimulan ni Kasudo at ng kanyang koponan na wasakin ang kanilang mga kalaban sa isa pang yugto ng Monolith Code, kinukuryente at tinatabig ang kanilang mga kaaway. Sa sandaling iyon, tumunog ang isang alarma at napagtanto nila na nanalo si Kasudo at ang kanyang koponan sa kanilang paligsahan. Hindi nagtagal sa arena, pinanood ni Tetsuya at Miyuki si Kasudo sa isa pang round ng Monolith Code, hinaharangan ang mga atake gamit ang kanyang phalanx,
isang hindi masisirang kalasag, at tinatabig ang mga kalaban na parang manika, sinigurado ang panalo para sa kanyang koponan. Sa wakas natapos na ang paligsahan, ginawaran ng medalya sina Miyuki at ang kanyang mga kasamahan sa koponan, at tuwang-tuwa si Kasudo na nanalo sa unang pwesto. Nang gabing iyon sa hotel, habang ipinagdiriwang ng koponan ang kanilang tagumpay, nakita ni Tetsuya si Masaki kasama si Miyuki at napagtanto na maaaring may malapit ng mabuo na pag-iibigan. Nang humarap siya sa kanya, napagtanto ng lalaki na kapatid niya ito at naisip na walang silbi ang lahat ng kanyang panliligaw. Gayunpaman, nagpa siya si Tetsuya na sundin ang bro code at hiniling kay Miyuki na sumayaw kasama niya, kaya nagtungo sila sa dance floor. Pagkaraan ng ilang sandali, lumitaw si Kasudo sa harap niya at humiling ng pribadong pagpupulong. Sa labas ng hotel, sinabi ni Kasudo kay Tetsuya na sumali sa 10 master clans, dahil natanto niyang ito lang ang paraan para iligtas siya mula sa mga intensyon ng pinuno ng angkan. Dahil ayaw ni Tetsuya na lumipat ng angkan, nagtanong si Kasudo kung sapat na ba ang pagpapakasal kay Mayumi para magbago ang isip niya. Pero sinabi ni Tetsuya sa kanya na hindi siya simp at sinabing napakabata pa niya para maging baby daddy. Nang mapagtanto na desidido na ito, sinabi ni Kasudo sa kanya na hindi maaaring baliwalain ang pagtalo sa susunod na pinuno ng kanilang angkan, dahil desidido ang mga pinuno na siya ay nasa kanilang panig at gawing susunod nilang pinuno. Ilang linggo pagkatapos sa paaralan, nagtataka si Miyuki kung bakit nasa library si Tetsuya at akala niya ay nanunood ito ng mga video na para sa matatanda lamang, ngunit sinabi niya sa kanya na naghahanap siya ng Philosopher's Stone. Sinabi niya sa kanya na ang Philosopher's Stone ay may kakayahang baguhin ang mga materyales sa mga mahiwagang sangkap, at dahil dito, pinaniniwala ang makapag-iimbak ng mga mahiwagang pagkakasunod-sunod. Habang nagtataka siya kung bakit siya dumating, sinabi niya sa kanya na gusto siyang makita ng bagong pangulo ng konseho, kaya pumayag siyang umalis. Sa loob ng isang pribadong opisina, sinabi ng guro kay Tetsuya na inanyayahan sila sa isang kompetisyon sa thesis at nagtanong kung handa siyang kumatawan sa paaralan. Sinabi niya sa kanya na dumating na ang huling miyembro ng koponan. Pagkasabi niya ng mga salitang ito, nagpa siya siyang umalis. Pagbalik nila sa bahay ng gabing iyon, nakilala ni Tetsuya at Miyuki ang isang nakakatakot at pangit na babae sa loob na kasama niya. Pagkatapos mag-alok ni Miyuki na magluto ng hapunan, hiniling ni Tetsuya na malaman kung bakit nasa sofa niya ang pangit niyang puwit. Sinabi sa kanya ng ginang, si Sayuri, na gusto niya ang kanyang suporta sa punong tanggapan at hiniling sa kanya na huminto sa pag-aaral sa high school. Pero sinabi ni Tetsuya sa kanya na hindi niya maaaring iwanan ang kanyang kapatid. Sinubukan niyang sabihin sa kanya na ibang tagapangalaga ang mag-aalaga sa kanya, pero sinabi niya sa kanya na walang sino man ang kailanman magiging sapat para sa kapatid niya, at na wala siyang pakialam na magpatuloy bilang mabuting Terminator sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Nang mapagtanto niyang desidido na ito, nagpa siya siyang ibunyag ang isang relic na katulad ng Philosopher's Stone, sinasabi sa kanya na may kakayahan itong mag-imbak ng mga magic sequence at nagtataka kung kaya niya itong kopyahin. Ito ang sagot sa mga panalangin ni Tetsuya, kaya agad siyang pumayag na suriin ito. Pagkaalis niya, sinabi niya kay Miyuki na mangangaso siya ng masasamang tao, at hindi nagtagal ay umalis na sakay ng kanyang motorsiklo. Sa harap ng kanyang mga mata, 2 sasakyan ang nagbanggaan sa isang aksidente, at sinubukan ng 2 masamang tao na alisin ang lalaking nasa loob. Sa sandaling iyon, nagsimulang tumakbo si Tetsuya patungo sa kanila. Habang nagpapadala ng jamming signal ang isa, binuwag ni Tetsuya ang kanyang sandata, agad na nagulat sa nakita. Nagtaka sila kung sino siya, pero pinahanga niya sila sa mabilisang mga kuha. Habang sinusubukan niyang suriin ang biktima, binaril siya ng isang sniper, ngunit agad siyang gumaling. Sa harap ng kanyang mga mata, ang mga bodies rows ay umakyat sa sasakyan at ito ay mabilis na umalis. Gamit ang kanyang panloob na pandama, pinunton niya ang direksyon ng bala at napagtanto na ang sniper ay nasa isang malayong bubungan. Agad siyang lumitaw sa harap niya at nagpaputok ng isang malakas na pagsabog na nagdulot sa sniper na mawala. Pagbalik sa bahay, ipinakita ni Tetsuya ang relic kay Miyuki, sinabing siya ay tinanggap upang kopyahin ito. Kahit sa tingin niya ay imposible, sinabi niyang handa siyang subukan. Sa huli, ang kanyang tagumpay ay maaaring maging simula ng paglikha ng mga magic robot na kayang lumaban sa kanilang mga digmaan at maglinis pa nga ng kanilang mga toilet. Maraming salamat sa panonood, sana nag-enjoy ka sa anime na ito. Mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang updated ka lagi sa mga bagong video na may upload namin, at para makatutok sa higit pang Tagalog anime recap, magkita tayo sa susunod.